Mateo, ang henyo. Credit to the author. M401 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi pa kailanman tumibok ng ganito kalakas ang puso ni Renan. Pakiramdam niya ay saysubog na ang sarili niyang puso. Sa katahimikan, bawat segundo ay parang isang taon para kay Renan. Alam ko na. Muling narinig ko ang malamig na boses na iyon. Nanginig ang buong katawan ni Renan. Nabasa na ng malamig na pawis ang buong katawan niya. Pakiusap, Ama, parusa po kayo. Hindi ko po inakala. Hindi ko inakala. Ito ay isang pagsubok na ibinigay sa iyo ng emperador na ito. Para makarating ka rito, kailangan mong maipasa ang pagsusulit na ito. Nang marinig ni Renan ang mga salitang ito, pakiramdam niya ay malapit nang umalis ang kanyang banal na kaluluwa sa kanyang katawan. Walang mga salitang mas kaaya-aya sa pandinig kaysa sa ilang mga salitang ito. Bilang nag-iisang Boundless Realm powerhouse ng Fierce Gale World, kahit ang isang Hangul ay alam ang kinatatakutan ng Wind Emperor. Ngunit mas lalong alam ni Renan na ang kinatatakutan ng Emperador ng Hangin ay hindi lamang lakas. Ang taong ito mismo ang pinaka-nakakatakot. Salamat po, Ama. Balisang sabi ni Renan. Huwag kang magmadali sa pagpapasalamat. Ikaw ang nag-udyok sa bagay na ito. Nag-iisip ka ng paraan para malutas ito. Kahit ako ay ayaw na pukawin si Old Man Star Abyss. Ikaw pa nga ang naglakas loob na hilahin ang balbas niya. Bagamat kalmado ang kanyang boses, narinig ni Renan ang puot ng Emperador ng Hangin. Oo. Alam ng batang ito ang kanyang pagkakamali. Ama, pakituro naman po ang tamang lanas. Pinagpawisan ng husto si Renan. Ikaw. Isipin mo rin yan. Pagsubok din ito para sa iyo. Sige, umalis ka na. Nang mawala ang boses, wala nang anumang ingay sa malaking bulwagan. Paglabas niya mula sa malaking bulwagan, para bang nakaranas si Renan ng isang buhay kamatayang labanan. Ang buong pagkatao niya ay parang hinayla palabas ng tubig, basang-basa. Pagbalik sa kanyang tahanan, palihim na napabuntong hininga si Renan dahil sa ginhawa. Mabuti na lang at hindi siya umasa ng anumang pagkakataon sa kanyang puso at inamin ang kanyang pagkakamali sa ama. Kung hindi, tiyak na magiging napakalungkot ng kanyang kahihinatnan. Hindi kailanman nadama ng Emperador ng Hangin ang kasabihang hindi kakainin ng mabangis na tigre ang mga anak nito, laban sa sarili niyang mga anak. Hindi rin siya kailanman nagkaroon ng mahabagin na puso. Nagdulot siya ng napakalaking problema sa pagkakataong ito, at ito ay nasa kritikal na sandali pa ng pag-alis ng malaking hukbo. Kung hindi mareresolba ng maayos ang bagay na ito, mamamatay pa rin siya ng napakasama. Habang iniisip ang hanggang dito, hindi napigilan ni Renan ang sumakit ang ulo. Ano nga ba ang dapat niyang gawin para mapawalang bisa ng matandang si Star Abyss ang mga parusa sa maharlikang pamilya? Nitong ilang araw, medyo naunawaan ni Renan ang personalidad ng Star Abyss sa pamamagitan ng maraming pagtatanong. Karaniwan ay napakabait pa rin ng matandang lalaking ito. Pero nang mahawakan mo ang kanyang reverse scale, ang kanyang kinatatakutan ay kahit ang Emperador ng Hangin ay hindi ito kayang tiisin. Napakalinaw, nahawakan na niya ang kanyang reverse scale. Hindi sinasadyang napunta ang isip ni Renan kay Mateo. Kailangan ba talaga niyang humingi ng tawad sa baliw na iyon? Ngunit nang sandaling maisip niya ang mapagmataas na hitsura ni Mateo, muling nanliit si Renan. Pakiramdam niya kahit humingi pa siya ng tawad, tiyak na hindi rin iyon tatanggapin ni Mateo. Paano nga ba dapat ito gawin? Sa isang iglap, lumipas ang isang buong gabi. Isang gabing nakaupo roon na parang kahoy si Renan nang hindi gumagalaw kahit isang kalamnan. Liliwanag na sana ang kalangitan nang biglang kinuyam ni Renan ang kanyang mga kamao at sabay-sabay na tumayo, tila ba may nabuo siyang desisyon. Mag-aalas 10 na noon. Nagkukumpulan ng mga tao sa mga lansangan ng Central Capital. Napakaabala nito noon pa man. Bigla na lang natigilan ang lahat sa ginagawa nila at napalingon sa isang direksyon. Para lamang makita ang isang binata na ibinubunyag ang kanyang pangitaas na katawan, may dalang isang bungkos ng mga tinak sa kanyang likod, at naglalakad pasulong ng paunti-unti. Ang ganitong uri ng bagay na malawak ang naging epekto ay hindi madalas makita sa kabisera. Natural lamang na nakapukaw ito ng atensyon ng maraming tao. Anong ginagawa ng taong ito?
Para saan ang pagpasan niya ng mga tinak sa likod niya? May sakit ba siya? Mga sanga iyon ng sawtooth tree. Nababalutan ng mga talim ang mga sanga. Ang pagbaon nito sa katawan, na bumabaon sa laman, ay hindi mas malala pa kaysa sa pagkakaroon ng 1,000 hiwa. Gusto mo na bang mamatay? Iyan ang kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe. Diyos ko, sino ba ang may karapatang utos sa kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe, na gumawa ng ganoong bagay para aminin ang kasalanan at humingi ng parusa? Hindi na ba niya gustong mabuhay pa? Hey, sino ang nakakaalam tungkol sa ganitong uri ng bagay? Ang ikapitong prinsipe ang taong malamang na magmamana ng dakilang posisyon ng emperador ng hangin. Ang taong makakapagpagawa sa kanya ng ganoong bagay ay tiyak na magiging lubhang kakilakilabot. Kung titingnan ang direksyon na kanyang tinatahak, dapat ay ang bundok ng mistika iyon. Tanging ang Panginoong iyon lamang ang may kwalipikasyon upang pahirapan ang kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe, na gawin ang ganitong uri ng bagay tulad ng pagdadala ng pamalo at paghingi ng parusa. Sinasabi mo ba? Sovereign Star Abyss. Ano ang ginawa ng kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe? Para talagang pukawin at galitin ang Panginoong iyon. Hehe. Hindi lang yan ang pwede nating malaman. Ang mga taong nakapalibot upang manood ay lalong dumarami. Mayroon ng napakalaking prosesyon na sumusunod kay Renan. Ngunit alam nilang lahat ang husay ng ikapitong prinsipe. Sumunod lamang sila ng malayo at hindi ng ahas na lumapit ng husto. Habang si Renan mismo ay nakatingin ng matatag sa unahan, naglalakad patungo sa bundok mistika ng paunti-unti. Nang maglakad siya papunta sa paanan ng bundok, mayroon ng dagat ng mga tao sa likuran niya. Hindi makikita ng isang tao ang dulo kahit sulyap lang. Theo, ako, ang ikapitong prinsipe Renan, ay naparito ngayon na may dalang tungkod upang humingi sa iyo ng parusa. Binibigkas ni Renan ang bawat salita, at siya ay direktang lumuhod. Ang boses niya, Renan, ay lubos na nagpaikot sa enerhiya ng asensya. Dapat ay maririnig ito ng buong bundok ng mistika. Sa likuran niya, isang malakas na hiyawan ang pinakawala ng mga tao. Ang kamahalan, ang ikapitong prinsipe, ay talagang lumuhod. Sino si Theo? Hindi ko pa naririnig na may ganitong karakter sa ating central capital. Hindi ko pa siya naririnig dati. Hindi ba't 7 lang ang disipulo ni Sovereign Star Abyss? Mukhang wala naman si Theo sa karakter na ito, di ba? Ignorante at walang alam. Ilang araw na ang nakalipas, inorganisa ng Pamilya Brown at Pamilya Talo ng Grand Peel Assembly. Sa simula, ang pagkatalo ng Pamilya Brown ay nakatakda na. Ito mismo si Theo ang nagpabago sa gulo, tinalo ang nangungunang henyo ng Pamilya Talon, si Wen Chang, at nagligtas sa Pamilya Brown. Bukod pa rito, hindi nanalo ang Theo na ito sa maliit na lamang, ngunit dinurog niya si Wen Chang ng napakalakas hanggang sa hindi na niya maiangat ang kanyang ulo. Nabalitaan kong ikinulong na siya ng Pamilya Talon at tuluyan ng naging baldado. May ganoong bagay ba? Sinasabi ko lang na kamakailan lang, dumami na naman ang mga tindahan ng Talon family. May nangyari talagang ganito kalaking insidente. Ganito talaga, napaka-artista nitong si Theo. Hindi kaya. Tama. Kinuha na siya ng Sovereign Star Abyss sa ilalim ng kanyang pagtuturo at naging ikawalong disipulo na niya. Pero, bakit ginagawa ng kamahalan, ang ikapitong prinsipe, ang ganitong bagay para humingi ng tawad sa Theo na ito? Hindi ko alam yan. Sok-sok, ang marangal na halili ng emperador ng hangin ay talagang dumanas ng isang walang kapantay na kahihiyan. Malamang na magiging napakasaya ng mga darating na araw sa kabisera. Sa tuktok ng bundok mistika, tumingin si Horen kay Mateo nang nakangiti at sinabing, "Little Junior Brother, ang hakbang na ito mula kay Master ay talagang walang awa." Napilitan pa nga nitong maging ganito ang mayabang na ikapitong prinsipe. Tumawa si Mateo at sinabing, wala siyang ibang dapat sisihin dito kundi ang sarili niya. Tumanggaw si Horen, mariing sumang-ayon. Ipinaliwanag na ni Mateo ang buong pangyayari sa lahat. Dahil sa isang salita lamang ng hindi pagsang-ayon, tanging ang isang taong tulad ng ikapitong prinsipe lamang ang makakagawa nito. Maliban na lang, kung may mga taong pinatay niya rin sila. Pero may ilang mga tao na hindi niya kayang saktan. Karapat-dapat lang sa sanggit na ito. Pero kailan mo balak mamatay, Little Junior Brother?
Tanong ng mataba at pangalawang senior brother na si Ziggy habang natatawang nagtatanong. Tumawa rin si Mateo at sinabing, ano ba ang minamadali mo? Hayaan mo muna siyang lumuhad sandali. Pag-usapan muna natin ng malaliman ang mga kasanayan sa alchemy. 402. Dahan daw ang lumipas ang oras. Unti-unting dumilim ang mukha ni Renan. Lumuhad na siya ng buong 6 na oras. Mahigpit pa ring nakasara ang mga tarangkahan ng bundok Mistika. Wala man lang ni isang taong lumabas para bumati. Siya ang marangal na ika-7 prinsipe. Hindi ba't minamaliit siya ng grupong ito ng mga taong nasa bundok Mistika? Gustong-gusto nang umalis ni Renan ngayon din at saka tipunin ang mga Swiftwind Guard para patayin ang lahat ng mga lalaking ito. Ngunit nang maisip niya ang mahinang boses ng Emperador ng Hangin, isang bugzo ng malamig na hangin ang bumulwak mula sa kaibuturan ng kanyang puso, agad na pinatay ang lahat ng apoy. Ang pagpasa ng pamalo upang lumapit at humingi ng parusa ay isang bagay na ginawa niya sa masakit na desisyon matapos siyang mag-isip ng isang gabi. Bago pa man siya dumating, nakapagplano na siya ng mabuti. Kahit gaano pa kalaking kahihiyan ang dinanas niya ngayon, kailangan niya itong pagtiyagaan. Ngunit, nang talagang maisip na niya, wala siyang ibang magawa kundi aminin kung gaano kahirap ang pinagdadaanan. Ang kanyang kamahalan, ang ika-7 prinsipe, ay nakaluhod na rito ng maraming oras. Malapit nang dumilim ang kalangitan. Nabalitaan ko na napakabait ng personalidad ng Panginoon. Ano ba ang ginawa niya para magalit ng ganito ang Panginoong iyon sa bundok ng Mistika? Hehe, ignorante at kulang sa kaalaman. Maganda naman ang personalidad ng Panginoong iyon, pero kapag nagalit na talaga siya, kahit ang kanyang kamahalan, ang Emperador ng Hangin, ay kailangang magparaya. Oh, may kwento pa ba sa pagitan nito? Maikling ibinahagi ng taong iyon ang pangyayari sa ika-3 prinsipe at sinabing, ang hula ko ay malamang na nagkaroon ng alitan ang ika-7 prinsipe at ang taong nagngangalang Theo at muntik na itong mapatay. Mayroon nga palang ganoong bagay. Kung ganoon nga, may katuturan ang lahat. Kilalang malupit ang ika-7 prinsipe sa kabisera at madalas pumapatay ng mga tao dahil lang sa maliit na problema. Pero sa pagkakataong ito, sinipa niya ang isang metal na plato. Pwede mo namang ulitin yan. Hindi kailanman nagkaroon ng kakulangan ng mga taong mapanghimasok sa mundong ito. Gaano man katagal lumuhad si Renan doon, magkukumpulan sila para manood. Pagkatapos ng ilang oras, halos nahulaan na ng lahat ang buong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sinikap ni Renan na huwag makinig sa mga usapan na ito. Ngunit ang mga komentong ito ay patuloy pa ring pumapasok sa kanyang mga tainga, na lalong nagpapahirap sa kanya. Kung hindi dahil napakahalaga ng bagay ngayon, tiyak na sisubog siya at papatay ng mga tao. Sa oras na ito, isang binata na nasa edad 16 hanggang 17 na nakasuot ng asul na kamiseta ang lumitaw sa paningin ng lahat. Si Mateo nga iyon. Dahan daw ang naglakad si Mateo sa harap ni Renan, iniunat ang kanyang baywang, at humikab habang nagtatanong ng may mausisang tingin, Manam. Hindi ba't ito ang kanyang kamahalan, ang ika-7 prinsipe? Anong ginagawa mo rito? Mariing pinigilan ni Renan ang galit sa kanyang puso at same time na sinabi, ang Renan na ito ay espesyal na pumunta rito upang aminin ang kanyang kasalanan at humingi ng parusa. Batang Panginoon Lawson, pakiusap na parusahan ka. Gaya ng sinabi niya, bumunot si Renan ng tinek sa kanyang likod at iniabot ito sa harap ni Mateo gamit ang 2 kamay. Tinanggap ni Mateo ang tinek ng may pagtataka at nakangiting nagtanong, ano ang kasalanan ng kamahalan? Hindi masyadong maintindihan ni Theo. Noong araw na iyon, hindi ba't sinabi ng kamahalan na patay na ang lahat ng mga kumakalaban sa iyo? Iniisip ko kung paano hihingi ng kapatawaran ang kamahalan sa isang patay na tao. Nang araw na iyon, ang munting prinsipe ang sandaling nalito at nasaktan si Batang Panginoon Lawson. Kaya ngayon, espesyal akong pumunta rito upang humingi ng tawad at humingi ng parusa. Matagal nang handa si Renan para dito at sumagot. Ganito ba yan ha? Napaka-overpriced talaga ng kamahalan. Iniisip ko kung mamamatay ba ako sa lansangan bukas pagkatapos kitang mapatawad ngayon. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Lihim na nabahala si Renan. Talagang naisip niya ito. Handa siyang humanap ng pagkakataon para tapusin si Mateo pagkatapos ng pangyayaring ito. Siyempre, hindi siya gagawa ng aksyon. Napakaraming paraan para pumatay ng tao.
Ang personal na pagkilos para pumatay ng tao ay natural na ang pinakatangang paraan. Ang pagbabaho ng amoy sa iyong sarili para sa wala. Sino ang mag-aakala na agad na naunawaan ni Mateo ang ideya niya? Ano ba ang pinagsasabi niyang Master Lawson? Talagang nakikita ng munting prinsipe na ito ang kanyang pagkakamali. Kaya nga ako humihingi ng tawad ngayon ng may seryosong saloobin tungkol sa bagay na ito. Talagang naging masyadong pabaya ako noong araw na iyon. Hindi na ito mauulit sa hinaharap. Nagmamadaling sabi ni Renan. Ah, ganun ba? Kada rating ko lang dito at wala pa akong mga kaaway sa kabisera. Kaya, kung may mangyari sa akin sa hinaharap, ang pananagutan ko ay ipapataw sa ulo ng kamahalan. Punong-puno ng puot si Renan sa kanyang puso. Sinong nagsabing wala kang kaaway? Nasaktan mo lang ang buong pamilya talon ilang araw na ang nakalipas, di ba? Ang mga salitang ito mula kay Mateo ay malinaw na hiniram ang kanyang impluwensya upang supulan ang pamilyang Talon. Bukod pa rito, kung sino man ang pinukaw ni Mateo sa kabisera kalaunan, kinailangan pa niyang magpakita upang ayusin ito. Ano ba to? Ngunit sa kritikal na puntong ito, kinailangan din itong lunukan ni Renan kahit nabasag ang kanyang mga ngipin. Siyempre naman. Basta't anumang mangyari kay Young Master Lawson sa kabisera, mabibilang ko ang lahat ng iyon. Sa oras na iyon, hihingi ako ng tawad sa aking krimen na kamatayan. Napaigik si Renan at sinabing, dahil sa napakalaking insidenteng ito, natural na imposible para sa mga nakapaligid at nanunood na maging ordinaryong martial artist. Tiyak na maraming tao ang galing sa malalaking pamilya at may malalaking impluwensya sa kanila. Ang pangako niya sa harap ng napakaraming tao ay parang paglalagay niya ng medalya para sa death exemption kay Mateo. Gaano man kalaki ang mga paksyong ito, ilan ang nangahas na kalabanan ng emperador ng hangin. Kahit hindi kayang katawinin ng ikapitong prinsipe ang emperador ng hangin, at kahit na mawala ng napakalaking mukha ang ikapitong prinsipe ngayon, siya pa rin ang pinakamalakas sa mga prinsipe, at siya rin ang taong may pinakamalaking posibilidad na manahin ang posisyon ng emperador ng hangin. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabi sa malinaw na boses, napakaraming tao rito ngayon. Saksi ang lahat. Ang maliit kong buhay na ito ay nasa kamay ng kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe. Kung balang araw, may mangyaring masama sa akin, Theo, hindi ito maaaring maging malaya sa pakikipag-ugnayan sa kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe. Malinaw na walang nang-ahas na sumagot. Pero hindi kailangan ni Mateo ang kanilang tugon. Natupad na ang kanyang layunin nang sabihin ni Renan ang mga salitang ito. Haha, mukhang 100% tapat ang kamahalan. Ako, si Theo, ay natural na hindi rin maaaring hindi pahalagahan ang kabaitan. Bumalik ka na po, kamahalan. Dito na matatapos ang bagay na ito, nakangiting sabi ni Mateo. Nag-aalangan na sabi ni Renan, Young Master Lawson, kung gayon. Ang usapin ng gamot. Medicinal pill. Anong medicinal pill? Tanong ni Mateo na may nagtatakang tingin. Nagngingit-ngit sa galit si Renan. Hindi siya makapaniwalang walang alam si Mateo sa mga parusa ng Alchemist Association sa maharlikang pamilya. Nagkukunwari siyang walang alam ngayon. Pero, sa harap ng napakaraming tao, hindi rin niya ito masabi ng masyadong halata. Natigilan siya hanggang sa muntik nang sumiklab ang mga panloob na pinsala. Akala niya noong una ay iimbitahan siya ni Mateo para makipag-usap. Sino ang mag-aakala na agad siyang pinabalik ni Mateo? Haha, wala, nahihiyang sabi ni Renan. Ah, wala naman, di ba? Kung ganoon, babalik muna ako, kamahalan. Hinihintay pa rin ako ng mga senior na matuto ng alchemy, sabi ni Mateo nang may ngiti sa labi na para bang magkaibigan sila ni Renan. Ah, haha, sige, sige. Hindi rin alam ni Renan kung maituturing na ba itong pagkumpleto ng misyon. Hindi rin niya alam kung ano ang plano ni Mateo. Kumakabog pa rin ang kanyang puso dahil sa pagkabalisa. Kung hindi babawiin ng Star Abyss ang mga parusa, mahihirapan pa rin siyang makatakas sa kamatayan. Pagkatapos makabalik sa bundok, ang grupo ng mga nakatatanda ay nagbigay ng isang buong papuri kay Mateo. Hindi naman matanda si Little Junior Brother, pero napakagaling mo naman sa paghawak ng mga bagay-bagay.
Sa tingin ko pagkatapos bumalik ni Renan, mawawalan na rin siya ng gana sa pagkain at inumin sa loob ng 2 araw na yan. Sabi ni Horen sabay tawa ng malakas. Oo. Sanay na sa pagiging mapangapi at dominante ang Renan na iyon. Ngayon, nawalan siya ng bait pauwi at kinailangan pang bigyan ng medalya para sa death exemption si Little Junior Brother. Tunay ngang pagkawala ng asawa at mga sundalo. Sabi ni Gareth. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi naman. Ang bagay na ito ay nasa ilalim pa rin ng mga parusa ng master, kahanga-hanga. 403. Hehe. Totoo na ang mga parusa ng master ay kakilakilabot, ngunit ang paraan ng pagharap ni Little Junior Brother sa mga bagay-bagay ay nagpalaki ng husto sa mga resulta ng labanan. Hindi lamang nito inalis ang nakatagong panganib ng pamilya Talon, dinagdagan pa nito ang isang medalyon ng death exemption para sa iyo. Talagang kahanga-hanga. Natatawang sabi ni second senior brother Ziggy. Haha, masyadong mabait ang pangalawang senior brother. May gusto lang sana akong sabihin. Hindi ko inakalang kayang tiisin ng ikapitong prinsipeng ito ang ganitong kahihiyan para sa isang mahalagang layunin at gawin ang mga bagay na tulad ng pagdadala ng mga tinak para humingi ng parusa, natatawang sabi ni Mateo. Taliwas nga ito sa inaasahan. Alam ng batang iyon kung kailan dapat sumuko at kung kailan hindi, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakakas din. Hindi talaga ito maihahambing sa ibang mga prinsipe. Talagang ang kilos ng isang mabangis at ambisyosong tao. Maliban na lang kung sakaling aksidente, malamang na siya ang susunod na emperador ng hangin. Kaya, dapat ka pa ring maging mas maingat sa hinaharap, Little Junior Brother, kung sakaling gumamit ang batang ito ng ilang palihim na panlilinlang, babala ni Horen sa kanya. Ang insidente sa pagkakataong ito ay nagbigay din ng panibagong pag-unawa sa lahat tungkol kay Renan. Ang mataas at makapangyarihang kahalili ng emperador ng hangin ay talagang gumawa ng ganitong uri ng pagmamaliit sa sarili, na nagpabagsak sa buong kapital. Pero kung iisiping mabuti, ang pamamaraang ito ng paggawa ng mga bagay-bagay ang pinakamahusay na paraan upang pangasiwaan ang mga bagay-bagay sa kasalukuyan. Kahit na hindi gaanong naiintindihan ni Mateo kung ano ang mabuti o masama para sa kanya, hindi rin posible na hayaang magpatuloy ang parusang ito. Kung hindi, ang lahi ng Mystic Mountain ay magiging hindi makatwiran kahit na may katwiran pa. Dahil sa katayuan ni Renan, ang paggawa ng lahat para sa hakbang na ito ay limitasyon na niya. Kung ayaw pa ring sumuko ni Mateo, iyon ay kawalan ng pasasalamat. Kung ang Royal Family at ang Alchemist Association, ang dalawang higanteng ito, ay talagang tuluyang maghihiwalay, walang panig ang makakatanggap ng anumang kahihinatnan. Sa oras na iyon, ang malalagay sa isang mahirap na sitwasyon ay hindi ang Wind Emperor kundi ang Star Abyss mismo. Ito ay dahil sa lubos na naunawaan ni Mateo ang paraan ng paghawak ng mga bagay-bagay. Makakamit nito ang pinakamalaking benepisyo at maipapakita rin ang isang mapagbigay na puso. Tungkol naman sa paghingi ng tawad ni Renan, hindi lang ito pinansin ni Mateo. Paano siya maaaring malinlang ng ganitong uri ng mababaw na gawain? Habang mas taos-puso ang paghingi ng tawad ni Renan, mas tumitindi ang kanyang puot sa kanya. Ang ganitong uri ng matayog at ambisyoso at mabangis na tao ay hindi kailanman mararamdaman na sila ay mali. Magpakatatag kayo, panganay na senior brother. May puso ako. Tama, mga senior. Mula ngayon, mag-iisa ako sa loob ng 1 buwan at hindi ko na maipapaliwanag ang alchemy path kasama ang mga senior, sabi ni Mateo. Papasok ba agad sa retreat? Nang marinig na mag-iisa si Mateo, nakaramdam ng matinding pagkalugi ang iilang tao. Sa mga nakalipas na araw, tunay na umani sila ng napakaraming benepisyo sa pagpapalitan ng kaalaman kasama si Mateo. Mas marami pa silang natamo kumpara sa pakikinig sa Star Abyss na nangangaral ng Tao. Dahil sa bilis na ito, hindi maiiwasan ang pagkakaroon nila ng kaunting tagumpay sa alchemy. Ngunit si Mateo ay talagang pumasok sa pag-iisa sa oras na ito. Natural lamang na medyo atubili silang bumitaw. Ngumiti si Mateo at sinabing, oo. Pakiramdam ko ay malapit na akong makalusot. Kaya napagdesisyonan kong pumasok sa isang retreat para ibuhos ang lahat ng aking pagsisikap sa pagtawid sa mga kaharian. Ganoon ba? Sige, sabi ni Horan.
Bumalik si Mateo sa kanyang sariling tahanan. Isang guhit ng puting anino ang biglang sumugod sa kanya. Napakabilis ng puting anino. Hindi talaga nakaiwas si Mateo gamit ang kanyang teknik sa paggalaw. Marahas na dragon na nagbabagong anyo ng apoy. Nagmamadaling pinaandar ni Mateo ang isang violent blaze transforming dragon at bumangga sa puting anino. Putok. Direktang lumipad palabas ang puting anino habang si Mateo ay umatras din. Dalawang hakbang mula sa napakalaking puwersa ng banggaan. Pero hindi nagulat si Mateo. Sa halip ay natuwa siya ng husto at sinabing, "White light. Talagang nalagpasan mo." Oo. Kuya." Isang bahagyang pabulong at malumanay na boses ang dumaan sa isipan ni Mateo. Ito ay isang pangkalahatang wika ng halimaw. Nabuksan mo na ba ang mga minana mong alaala? Si Mateo ay nagulat na naman. Oo. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na mas maayos na magsalita si White Light. Haha. Ikaw na batang to, ang bilis ng pag-atake mo. Muntik mo nang maabyutin ang batang Panginoon na ito. Natuwa rin si Mateo nang makitang bumukas ang bibig ni White Light para magsalita. Ngumiti si White Light at sinabing, "Kuya, ikaw ang tunay na kakaiba. Napakabilis ng iyong breakthrough speed, walang anumang bottleneck. Ilang taong gulang pa lang akong bata, tinatawag mo na akong malaki." Kuya. Pagalit na sabi ni Mateo. Kung hindi kita tatawagin kuya, ano ang itatawag ko sa iyo? Ayokong tawagin kang Panginoon. Ang mga mapagmataas na banal na hayop ay hindi kailanman magiging alivores ng isang tao. Itinaas ni White Light ang kanyang ulo ng tigre ng may pagmamalaki. Kiniliti rin si Mateo sa hitsura nito at nakangiting sinabi, "Hindi ko hiniling na tawagin mo akong master. Pero pwede naman akong maging tiyuhin mo kahit may edad na ako, di ba? Halika, tawagin mo si tiyuhin at ipaalam mo sa akin." Nang marinig ang mga salita ni Mateo, muntik nang matamba si White Light sa lupa. Masungit niyang sinabi, "Tumahimik ka nga. Hindi ba't lahat kayo ng tao ay nag-uusap gamit ang cultivation realms? Ngayon na nakarating na rin ako sa tier 3, ano ang masama kung tawagin kitang kuya?" Mukhang ganito talaga. Sige. Kuya kung ganoon. Kumilos ang puso ni Mateo, at nagtanong, "Tama ba, alam mo na ba ang pinagmulan mo ngayong nabuksan mo na ang mga minana mong alaala?" Labis na mausisa si Mateo tungkol sa pinagmulan ni White Light. Malinaw na isa siyang inapo ng Flowing Light White Tiger, ngunit mayroon siyang kakayahang maghanap ng kayamanan. Kakaiba ito. Pero umiling si White Light at sinabing, "Hindi ko alam. Na-unlock ko lang. Isang napakaliit na bahagi ng mga minanang alaala. Ang iba ay nakatatak pa rin. At hindi pa lubusang mabubuksan." Dismayadong sinabi ni Mateo, "Ganito na lang ha, sayang naman. Kung alam natin ang pinagmulan mo, baka may angkop natin ang mga pamamaraan natin sa sitwasyon mo." Si Noah Sentimo a broken bar. Alam mo, baka makalusot ka sa Divine Beast Realm. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, medyo nadismaya rin si White Light. Biglang nagtanong ulit si Mateo, "Kung gayon, anong uri ng minanang alaala ang nagising mo?" Tingnan natin. Para sa mga banal na halimaw, ang mga minanang alaala ay isang bagay na napakahalaga. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi nila ito kailanman ikukwento sa mga tao. Pero simula nang mamatay ang kanyang ina, ginamo na ni White Light si Mateo bilang kanyang nag-iisang kamag-anak. Kung hindi rin sana niya nilalabanan si Renan. Hanggang sa kamatayan sa sitwasyon kung saan alam niyang hindi niya ito kayang kalabanan para protektahan si Mateo. Lahat ng mga bagay na walang kaparerekan at magulo. Tulad ng ganitong uri ng bagay tulad ng wikang pang-universal na halimaw. Para sabihing ang pinakakapakipakinabang, ito ay isang paraan ng paglilinang nagising. Pero, hanggang ikatlong antas lang din ito, sabi ni White Light. Anong klaseng paraan ng paglilinang? Tanong ni Mateo na may kuryosidad. White Tiger Dark Light Divine Art. Sabi ni White Light. Isa talaga itong divine art. Gulat na sabi ni Mateo. Bagamat nilinang din ni Mateo ang isang divine art, hindi ito nangangahulugan na
Ang mga sining ng Diyos ay mga karaniwang kagamitan. Ang pagsilang ng bawat banal na sining ay magbubunsod ng isang madugong pakikibaka sa banal na kaharian. Ngunit isang maliit na puting tigre na natagpuan ni Mateo sa lower realms. Talagang mayroong banal na sining sa kanyang minanang mga alaala. Ito rin ay hindi mo ari. Kahit hindi pa naririnig ni Mateo ang tungkol sa set ng divine art na ito, ang kapangyarihan nito ay walang duda. Oo. Hindi ko alam noon, pero matagal ko nang sinimulang linangin ang banal na sining na ito. Parang bahagi na ito ng katawan ko. Sabi ni White Light. Biglang may naalala si Mateo at hindi niya maiwasang labis na namangha habang sinasabi niya, maaari kayang. Kapag nilunok mo ang mga gamot na iyon, automatikong umiikot ang katawan mo sa White Tiger Dark Light Divine Art. Tumango si White Light at sinabing, oo. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Mateo. Kung gayon, ang ikatlong antas na iyunga sentimo broken bar. Nagising ka na, hindi naman sa. Kaya mo ring palakihin ang iyong kaharian sa pamamagitan ng paglunok ng mga gamot, tama ba? May inosenteng mukha si White Light habang prangkang tumatango, tunay ngang kahanga-hanga si Big Brother. Hulaan mo sa isang subok lang. Siguro. Ang ulo mo Pilit na pinigilan ni Mateo ang pagmumura. Salita. 404. Pagkain ng mga gamot at pagtulog, walang malay na pag-angat ng kaharian. Ito ang proseso ng cultivation na pinapangarap ng napakaraming martial artist. Pero kahit na walang mga hadlang sa cultivation ni Mateo, hindi rin posible na maabot ang ganitong estado. Ang paglilinang ay parang paglalayag laban sa agos, pasulong man o paurong. Pagdating sa usapin ng cultivation, walang martial artist ang nangahas na magpabeya. Pero sa pamamaraan ng paglilinang ni White Light, sinumang martial artist na makakakita nito ay magkakaroon ng udyok na bugbugin siya. Hindi rin exception si Mateo. Nang makita ang malabong titig ni Mateo, lahat ng balahibo sa katawan ni White Light ay tumayo. Biglang kumislap ang anyo ni Mateo at naglaho ito. Agad na naramdaman ni White Light na may mali, ngunit huli na ang lahat. Nahuli siya ni Mateo. Anong White Tiger Dark Light Divine Art? Ano ba ang kayang cultivate kahit natutulog? Papatayin mo ang kuya mo sa kabaliwan. Paano magkakaroon ng ganito kalaking divine art sa mundong ito? Mariing hinimas ni Mateo ang ulo ng tigre ni White Light hanggang sa mahilo ito. Nang huminto si Mateo, ang tanging nakikita niya ay mga bituin. Huff, huff. Hinihingal din si Mateo, pagod na pagod. Ang pangungulit ay pangungulit. Hindi naman sa naiinggit si Mateo sa pamamaraang ito ng paglilinang, kundi medyo nakakaramdam lang siya ng hindi patas. Ang paraan ng paglilinang na gin-icing ng White Light ay dapat na isang banal na sining na ginawa para sa parehong uri ng banal na halimaw. Hindi ito kayang linangin ng mga tao. Kahit na hilingin pa ito ni Mateo, wala itong silbi. Din. Hindi ba ibig sabihin niyan ay kailangan kitang bigyan ng mga gamot na walang tigil sa hinaharap para makapag-cultivate ka? Tiningnan ni Mateo si White Light mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nang marinig ang mga salitang ito mula kay Mateo, umungol ng mahina si White Light at hinimas ang kanyang mukha sa pisngi ni Mateo, sabay sabing, haha. Alam kong si kuya ang pinakamagaling. Best my asterisk S. Huwag mong halikan ang asterisk S o. Sino ang pinukaw ko? Para maging kuli sa pagpino ng pil. Malungkot ang itsura ni Mateo. Hehe, paano mo nasabing kuli? Walang kapantay ang kakayahan ni Big Light sa alchemy sa mundong ito. Hanapin mo ang kaligayahan dito. Isa pa, ako, si White Light, ay mayroon pa ring ilang kakayahan. Tiyak na makakahanap ako ng mas maraming kayamanan para kay Big Brother. Nakangising sabi ni White Light. Paus na sabi ni Mateo, paano mo nalaman na sundan ako noon? Hindi kaya alam mo na alam ko na ang alchemy noon. Hindi ko rin alam. Nakaramdam lang ako ng labis na sigla noong nakita ko si Big Brother, kaya sinundan kita ng tulala, naguguluhang sabi ni White Light. Sige. Natatakot ako sa iyo. Magsisimula na akong mag-isa para mag-cultivate. Sa pagkakataong ito, makakarating ako sa 7th level Crystal Formation Realm sa isang iglap lang. Sabi ni Mateo.
Nanginig si White Light at muntik nang makawala mula sa balikat ni Mateo. S7th level Crystal Formation Realm. Kuya, nagkakamali ka ba? Nasa 2nd level Crystal Formation Realm ka pa lang. Nagulat si White Light kay Mateo. Hindi ako nagkakamali. Ito ay ang 7th level Crystal Formation Realm. Sa pagkakataong ito, muntik na tayong mapatay ng punk na si Renan, kaya naiinis ako. Bawat isa sa inyo ay binubuli na mababa ang aking kaharian, di ba? Lalampasan ko sila para makita nila. Naiinis na sabi ni Mateo. Sa simula pa lang, mas malakas ang mga kalaban ni Mateo kaysa sa kanya. Dahil dito, naging lubhang disbentaha para sa kanya ang bawat laban niya. Kahit na mas makapal ang enerhiya ng kanyang esensya kaysa sa ibang tao, hindi pa rin matutumbasan ang pagkakaiba sa mga realm. Kahit natalo ni Mateo ang kanyang mga kalaban sa huli, halos palagi itong nakakaramdam ng paglalakad sa lubad. Ilang araw na ang nakalipas, kung hindi dahil sa ginawang hakbang ni Horen, malamang ay napatay na siya ni Renan. Bagamat disente ang lakas ni Renan, napakalayo pa rin ito kumpara kay Mateo. Ang dahilan kung bakit siya kahanga-hanga ay dahil sa kanyang kaharian. Naunawaan ni Renan ang tunay na layunin. Napakahirap para kay Mateo na tawirin ang isang malaking kaharian para makuha siya. Kaya naman, determinado si Mateo na pumasok sa isang pribadong pag-iisa sa loob ng isang buwan at nagplanong daanan ang 5 kaharian sa sunod-sunod. Imposibleng misyon ito para sa iba, pero para kay Mateo, oras lang ang kailangan. Ikalawang araw, ang likuran ng mga bundok kung saan nag-iisa si Mateo. Iniabot ni Horen ang isang singsing na imbakan kay Mateo at sinabing, ito ang mga tier 3 medicinal herbs na hiniling mo little junior brother. Inihanda ng maayos ang lahat ng ito. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, maraming salamat, panganay na senior brother. Ano pa ang dapat ipagpasalamat? Tier 3 medicinal herbs lang naman, hindi naman malaking bagay. Pero pinaganda mo ako ng napakaraming servings para sa iyo. Hindi mo naman planong pinuhin lang ang mga table tasks, di ba? Hindi kaya ngayong buwan, plano mong pinuhin ang isang batch ng tier 3 medicinal pills. Tanong ni Horen na may kuryosidad. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang pagnanasa ng napakaraming lamang gamot ay natural na gamitin para sa pagpino ng mga gamot. Ngunit ang aking pag-iisa dito ay, ang panahon ay upang makapasok sa mga kaharian. Nagtatakang tanong ni Horen, kahit na si little junior brother, ikaw. Pinoproseso ang mga table tasks ng walang tulog o pahinga, para gawing table tasks ang napakaraming halamang gamot, malamang aabutin ito ng mahigit 1 buwan. Paano ka magkakaroon ng oras para makalusot sa mga kaharian? Natural lang na may plano si little brother, sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Malinaw na ayaw na niyang magsalita pa. Biglang naalala ni Horen ang kalokohan ni little junior brother at naisip niya, dapat mas mabilis ang bilis ng pagpino ng pil niya kaysa sa mga ordinaryong tao, di ba? O wala man lang siyang planong pinuhin ang mga halamang gamot na ito, kundi itago ang mga ito para sa susunod na pagpino. Dahil ayaw magsalita ni Mateo, natural lang na hindi na makapagtanong pa si Horen kaya umalis na siya. Casual na ikinumpas ni Mateo ang isang kamay. Sabay na lumitaw sa harap niya ang Square Cauldron at si Afflex. Nang makita ni Afflex si Mateo, yumuko siya at bumati, young master. Halos 1 taon na niyang sinundan si Mateo. Mula sa simula na kalahating paniniwala at kalahating pagdududa, hanggang ngayon, yumuyuko na ito sa lahat. Pang-4. Sa 1 taon na ito, halos kumain na siya ng Demon Crystal Pills na parang candy. Nasa peak tier 3 na siya ngayon at 1 hakbang na lang ang layo niya sa tier 4. 1 taon na ang nakalipas, hindi man lang niya naisip iyon. Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, plano kong pinuhin ang isang pangkat ng mga gamot sa ganitong saradong pag-iisa patungo sa mga breakthrough realm. Hindi ka na nalalayo sa tier 4 sa kasalukuyan. Noon, nangako kang susundan ako sa loob ng 10 taon, at pupunuin ko ang Demon Manor Pill para sa iyo. Ang pangakong ito ay matutupad na ngayon. Nanginig ang buong katawan ni Afflex, at wala nang hihigit pa sa kanyang pagkabalisa. Totoo ba ang sinabi ng batang Panginoon? Kailan ba kita biniro dati?
Ang Demon Manor pill ay hindi kahangahangang medicinal pill para sa akin. Kaya ko na itong pinuhin ngayon. Wala lang talaga akong oras palagi. Pagkatapos naming pinuhin ang Demon Manor pill, maituturing na rin na nabayaran na ang utang natin. Maaari mo akong piliing iwan at bumalik sa Endless Forest. Siyempre, ang kailangan lang ay makabalik ako sa Endless World. Maliwanag na walang malaking kumpiyansa si Mateo na makabalik. Sa paglipas ng panahon, ang digmaan sa pagitan ng dalawang mundo ay lalong papalapit. Tiyak na magkakaroon ng mas makapangyarihang mga tao na nagbabantay sa pasilyo ng kaharian. Ang pagnanais na manigarilyo dito tulad noong nakaraan ay hindi na malamang. Ngunit, nang marinig ni Afflex ang mga salitang ito, nang inag siya at dali-daling nagtanong, ayaw na ba niyang master kay Afflex? Ngumiti si Mateo at sinabing, huwag kang masyadong mag-isip. Sa isang taon na ito, sinusundan mo ako. Dapat alam mo rin ang ugali ko. Hanggat kinikilala ko ang taong iyon bilang isa sa aking mga kamag-anak, wala akong itatago sa kanya. Malaki ang naitulong mo sa akin sa isang taon na ito. Itinuring kita bilang isang kaibigan sa puso ko. Paano kita hindi gugustuhin? Kailangan ko lang talagang magtanong tungkol sa iyong pinili bilang paggalang sa iyo. Hindi man lang nag-isip si Afflex at direktang sinabi, kung hindi dahil sa pagsunod kay Young Master, si Afflex ay nasa Endless Forest pa rin ngayon at nabubuhay sa magulong at simpleng mga araw. Paano ako magkakaroon ng pagkakataong makaakyat sa Tier 4? Ang pagsunod kay Young Master, ang nakinabanga, Sentimo A.A. Broken Bar. Hindi lang si Afflex kundi ang buong Long Arm Stone Ape Clan. Si Afflex at ang mga miyembro ng angkan ay handang manampa ng katapatan sa Young Master hanggang kamatayan at hindi ka pababayaan. 405. Matapos sundan si Mateo, ang Long Arm Stone Ape Clan ay hindi na maihahambing sa nakaraan. Noon, nang makita ni Mateo si Afflex, siya lang ang Tier 3 demonic beast. At ngayon, mayroon ng 20 hanggang 30 Tier 3 Long Arm Stone Apes. Masasabing tumaas ng isang antas ang sama-samang lakas ng angkan ng Long Arm Stone Ape. Ang napakalaking pagbabagong ito ay isang bagay na hindi kailanman maisip ni Afflex bago niya sinundan si Mateo. Ngayon, kung hihilingin kay Afflex na iwan si Mateo, hindi na niya alam kung paano mabubuhay. Haha, handa kang manatili, syempre, tinatanggap ko. Nakangiting sabi ni Mateo. Hindi lumampas sa inaasahan ang sagot ni Afflex. Sa totoo lang, nahulaan na niya ang kahihinatnan na ito noong hiniling niya kay Afflex noon. Old Yuan, gusto mo pa bang ituloy ang pagkain, di ba? Haha. Kasunod ni Big Brother, kalimutan mo na ang Tier 4, kahit ang magpakatatag ay hindi naman mahirap. Biglang napangisi si White Light. Namula muna ang matandang mukha ni Afflex, pagkatapos ay agad na namutla sa matinding gulat nang sabihin niya, White Light, ikaw. Ikaw. Ay talagang Tier 3 na. Kumusta? Hindi ka panipaniwala, di ba? Kung hindi ka magsisikap, malalampasan kita sa lalong madaling panahon. May pagkabata pa rin ang ugali ni White Light habang sinasabi niya ito ng may pagmamalaki. Tumigil ka nga sa kalokohan. Ikaw mismo ang gustong patuloy na kumain, di ba? Huwag mong apihin si Afflex sa pagiging tapat. Nakangiting pang-aasar ni Mateo. Ubo. Kuya, hindi mo ba ako pwedeng hayaan na lang na maging masaya kahit isang beses lang? Sandali. Sige. Alam kong pareho nating utang na loob ang lahat sa iyo, okay? Walang magawang sabi ni White Light. Mabuti at alam mo na. Sige. Hindi na kailangan ng pagpapaliban pa tungkol dito. Magsisimula na akong magpino ng mga gamot. Tulungan ninyo akong bantayan, sabi ni Mateo. Ang Demon Manor Pill ay isang Tier 3 demonic pill. Hindi ito naging malaking hamon para kay Mateo, at natapos niya ito agad sa pagpino. Sa sandaling ininom ni Afflex ang Demon Manor Pill, labis siyang nabalisa kaya hindi siya makapagsalita. Nauutil siya ng ilang sandali, nahirapan hanggang sa umitim at namula ang mukha ni Afflex, dahil sa pangungutya ng White Light. Hahaha. Old Yuan, isang Demon Manor Pill lang ang nakakapagpagalit sa iyo ng ganito. Walang kwenta yan. Biglang humagalpak ng tawa si White Light.
Dahil sa pagkaantala ng white light ng ganito, medyo kumalma si Afflex. Ang lahi ng batang ito ay walang talo. Paano mo malalaman ang kahalagahan ng Demon Manor Pill sa akin? Nagsasalita ka ng irresponsible at sarkastiko kung hindi mo naiintindihan ang kalagayan ko. Tumawa si White Light at sinabing, kasunod ni Big Brother, simula pa lang ito. Huwag mong pag-usapan ang isang maliit na Demon Manor Pill. Paano kung shape-shifting pill ito? Ganito ka na ngayon. Hintayin mong pinuhin ni Big Brother ang isang shape-shifting pill para sa iyo. Hindi ka ba magiging sobrang balisa na halos mawalan ka na ng hininga? Haha, kung gayon ay magiging masaya iyon. Pagkarinig sa mga salita ni White Light, hindi napigilan ni Afflex ang panginginig. Shape-shifting pill. Hindi niya talaga akalain na balang araw ay magtatagumpay siyang magbago ng anyo at uusad sa isang tier 5 demonic beast. Tier 5 demonic beast, na isa ring sovereign level demonic beast. Isa na naman itong simula ng mga demonic beast. Pero ngayon, malapit na siyang makapasok sa hanay ng mga tier 4 na demonic beast. Malayo pa ba ang tier 5? Ngumiti si Mateo at sinabing, tama ang sinabi ng White Light. Isa lang itong Demon Manor Pill. Hindi mo kailangang mabahala ng husto, Afflex. Natatandaan mo pa ba ang sinabi ko sa iyo noon? Ang tier 5 Demon Sovereign, tier 6 na Demon Ancestor, ay walang mahirap. Sa wakas ay medyo kumalma na ang emosyon ni Afflex. Pinagsalikop niya ang mga kamay kay Mateo at sinabing, naiintindihan ni Afflex. Ang makatagpo si Young Master ang pinakamalaking kapalaran ni Afflex sa buhay na ito. Natural na hindi malilimutan ni Afflex ang mga sinabi ni Mateo noon. Noong panahong iyon, isa pa lamang kabataan sa Essence Chi Realm si Mateo. Pagbuka ng kanyang bibig para sabihing tier 5, tier 6, halos nagduda pa rin si Afflex. Pero, lumipas na ang isang taon. Ang kabataang iyon sa Essence Chi Realm ay lumaki na at naging isang eksperto sa Crystal Formation Realm. Ang tanging alam lang ni Afflex ay kung gaano kaswert ang makaharap si Crosswell. Si Yuan noon, kung babalikan. Haha. Para saan pa ba natin ito pag-uusapan? Maghanda ka na. Gamitin mo ang isang buwan na ito para makapunta sa tier 4, sabi ni Mateo habang tumatawa ng malakas. Kinilala ito ni Afflex at nagtungo sa ibang lugar upang mag-isa. Nang umalis si Afflex, inilabas ni Mateo ang lahat ng mga halamang gamot sa imbakan. Ang dating kakaunti at walang laman na silid ay agad na napuno. Kuya, ang daming halamang gamot. Paano mo planong i-refine? Tanong ni White Light na may pagtataka. Ngumiti si Mateo at sinabing, syempre, pinagbubuti nito ang lahat ng ito ng sama-sama. Gaya ng sinabi niya, lahat ng enerhiya ng asensya sa kanyang katawan ay kumulo, nagpaputok ng sunod-sunod na selyo papunta sa Square Cauldron. Ang Square Cauldron noong una ay mukhang isang produktong metal. Ngunit noong sa pagkakataong ito, unti-unti itong lumiwanag sa ilalim ng mga selyo ni Mateo. Ang anyo na iyon ay tila isang banal na bagay, na ikinagulat ng puting liwanag na nanunood. Pagkatapos ng mahigit 12 paghinga, napagod din si Mateo hanggang sa hingal na hingal siya, habang unti-unting nagiging matatag ang kinang ng Square Cauldron. Din. Huff. Sa kasalukuyan kong lakas, nakakapagod din palang mag-activate ng array formation sa loob ng isang profound artifact. Malakas na sabi ni Mateo habang nilulunok ang isang condensed fragrance peel. Wow! Ang laking koaling ito ang kahanga-hanga. Kuya, ano ka ba? Ginagawa mo rito? Nag-aalinlangang tanong ni White Light. Bagamat natagpuan niya ang kayamanang ito, wala siyang kaalam-alam tungkol sa mga gamit ng kayamanang ito at napuno siya ng kuryosidad. Ngumiti si Mateo at sinabing, mukha kang maayos. Para lang makitang kumulo muli ang enerhiya ng kanyang asensya. Isang malaking tumpok ng mga halamang gamot ang lumipad sa loob ng Square Cauldron na parang. Iyan. Sa sumunod na sandali, ang Square Cauldron ay nagbigay ng napakalaking kinang na naglabas ng nakasisilaw na liwanag mula sa bunganga ng kaldero. Hindi rin tiyak kung ano ang nangyayari sa loob ng kaldero. Pagkatapos ng 15 minuto, nawala ang liwanag. Ang Square Cauldron bumalik na ulit sa normal. Si White Light ay napakamausisa at nagmamadaling pumunta sa bunganga ng kaldero.
Kaagad, isang pares ng mga matang tigre ang nanlaki ang mga platito. Ito. Mga embryo ba ito na pawang mga gamot? Diyos ko, paano mo ito nagawa? Gulat na bulalas ni White Light. Haha, hindi ako ang may gawa nito. Ito ay ang sariling hanay ng malalim na artifact na ito. Pagbuo. Hanggat na-activate ng isang tao ang array formation, automatiko nitong makukuha at mapipino ang mga medicinal embryo. Mateo. Ipinaliwanag. Napakaganda. Hehe, nga pala, ang mga kayamanang natatagpuan ko ay pambihira. Muling pagpuri ni White Light sa sarili. Pero sa dami ng mga embryo na nakapagpapagaling, hindi mo naman planong pinuhin silang lahat ng sabay-sabay, di ba? Biglang tanong muli ni White Light. Siyempre naman. Gaano ba kahirap pinuhin isa-isa? Walang pakialam na sabi ni Mateo. Sok, talagang interesado ako sa pinagmulan ni Big Brother. Ang iyong mga kasanayan sa alchemy ay lubos na nakakaapekto sa mga alchemist ng lower realm. Mukhang napakalakas na ng lakas ni Horen, ngunit hindi pa ito sapat para pinuhin ang napakaraming medicinal pills sa loob ng isang buwan. Nasa Alchemy Grandmaster Realm ka pa lamang at maaari ka nang magpino ng napakaraming tier 3 medicinal pills sa loob ng ilang minuto. Talagang hindi ka panipaniwala. Bamantong hininga si White Light sa paghanga. Haha, syempre may karanasan ako. Pagdating ng panahon, gagawin ko. Syempre sasabihin ko sa iyo. Sa ngayon, huwag ka nang masyadong magtanong, natatawang sabi ni Mateo. Hindi naman sa hindi nagtitiwala si Mateo sa White Light, pero ang daan na ito patungo sa paghihiganti. Napakahirap ng kanyang ginawa. Isang pagkakamali lang at ito na ang magiging resulta ng walang hanggang kapahamakan. Wala siyang garantiya kung magtatagumpay siya o hindi. Sa huli, kaya ayaw niyang hilahin papasok ang inosenteng puting liwanag. Sige. Hindi na ako magtatanong. Nipatikip ng bibig si White Light. At sinabi. Matapos makontrol ni Mateo ang kanyang paghinga ng ilang sandali at ang kanyang essence energy ay bumalik sa pinakamataas na kondisyon, sinimulan niya ang pagpino. Ang medicinal pill na kanyang pinipino sa pagkakataong ito ay tinatawag na Jade Spirit. Pildores. Ito ay natural na isang pildores na panggamot na ginagamit para sa pagpapataas ng enerhiya ng asensya. Ang epekto ng medicinal pill na ito kumpara sa mga ginagamit ng mga ordinaryong martial artist ng lower realm ay mas mataas. Ang cleansing sandal sacred flame ay marahang lumabas, at agad na nagliyab. Ang panisukat na kaldero. Pero nakalulungkot, sa kasalukuyang lakas ni Mateo, wala siyang paraan para magamit ang buong gamit ng Square Cauldron. Kung hindi niya kailangang sayangin ang lakas para pinuhin ang batch na ito ng mga medicinal pills. Ginagamit niya ang Tri-Origin Samsara Art. Kasunod ng sunod-sunod na pagtama ng selyo sa Square Cauldron, muling nagningning ang kalawakan sa katawan ng kaldero. 406. Patawarin mo ako. Mahinang sigaw ni Mateo. Unti-unting lumabo ang liwanag ng Square Cauldron, at bumalik sa pagiging isang bukol ng metal. Pagkatapos tapusin ang pagpipino, bumagsak si Mateo sa lupa. Ang ganitong pagpipino ay isang napakalaking pagsubok sa parehong puwersa ng kaluluwa at enerhiya ng asensya. Halos walang sino man ang makakagawa nito sa lower realms. Tanging ang isang nilalang tulad ni Mateo na ang kontrol sa puwersa ng kaluluwa at enerhiya ng asensya ay napakatalino hanggang sa tugatog ang makakakumpleto ng isang pagpipino tulad nito. Kuya, bakit ganito ang pagkakigawa? Gulat na tanong ni White Light. Hindi ka pa rin ba tapos? Gusto mo ba akong pagurin hanggang mamatay? Galit na sabi ni Mateo. Ubo, hindi ko sinasadya. Pero, kalahating araw lang ito. Pakiramdam ni White Light ay hindi totoo ang eksena sa harap niya. Matapos makarating sa tier 3, ginaising ng White Light ang mga minanang alaala at nagkaroon ng mas malawak na pag-unawa sa mundong ito. Sa kanyang minanang mga alaala ay naroon ang kaalaman tungkol sa mga aspeto ng alkemiya. Ang pagpino ng napakaraming medicinal pills ay talagang isang napakalaking proyekto. Pero natapos ito ni Mateo sa loob ng kalahating araw. Pagkatapos magpahinga ng kaunti, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Mateo at sinabing, masyado pa ring mahina ang kasalukuyan kong lakas.
Kung mayroon akong lakas na peak 9th level crystal formation realm, ang pagpino ng mga larwang ito ay maaaring gawin sa loob ng 2 oras. Umungol ng mahina si White Light at mapangot siyang sinabi, kakaiba ka talaga. Tumawa ng malakas si Mateo at sinabing, tulungan mo akong tingnan. Kumusta ang kalidad ng mga medicinal pills? Ang aking tagumpay sa kaharian ngayon ay nakasalalay lamang sa mga larwang ito. Mabilis na lumapit si White Light para tingnan. Sa loob ng square cauldron ay puno ng mga gamot, marahil daan-daan. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga gamot na iyon at napuno ng pagkamangha ang kanyang puso. Kumusta? Naiinip na tanong ni Mateo. Kakaiba ka talaga. Sa pagpino ng mga tabletang tulad nito, napakataas pa rin ang kalidad ng resulta. Karamihan sa mga nasa loob ay puro high-grade na medicinal pills. Marami pa ring superior grade na bahagi. Kakaunti lang ang middle grade. Wala kahit isang transcendent antas. Bagsak. Buntong hininga ni Mateo. Transcendent grade. Ito ang mga tier 3 medicinal pills. Lubos na natalo si White Light. Sa totoo lang, sa pagpipino sa pagkakataong ito, ang pinakamalaking disbentahan ni Mateo ay ang enerhiya pa rin ng asensya. Ang ganitong pagpipino ay isang napakalaking pagsubok sa enerhiya ng asensya ng alchemist. Kung walang enerhiya ng asensya ng Crystal Formation Realm sa huling yugto, napakahirap itong mapanatili. Tanging ang paraan ni Mateo ng paghahati ng isang bahagi ng enerhiya ng asensya sa 2 bahagi ang makakatulong sa kanyang pagpipino upang magtagumpay. Kung mayroon mang kahit kaunting pag-aaksaya, hindi rin posible na makamit ang kasalukuyang resulta. Sige. Babalik muna ako sa dati kong lakas. Maglaro ka ng mag-isa. Hintayin mong makarating ako sa late stage Crystal Formation Realm, saka kita tutulungan na pinuhin ang Demon Crystal Pills, mahinang sabi ni Mateo. Tuwang-tuwa si White Light nang marinig ito at sinabing, haha. Si Kuya talaga ang may gusto sa akin. Ako, Kuya, ay tiyak na makakarating agad sa tier 4. Sa oras na iyon, paprotektahan ko si Kuya. Umikot ang mga mata ni Mateo at sinabing, mabuti kung hindi mo ako hihilahin pababa. Habang sinasabi niya iyon ng pasalita, alam ni Mateo na hindi maaaring maliitin ang lakas ni White Light. Dati, noong nakaharap niya si Renan, nasugatan ni White Light ang si Transformation Realm na si Renan gamit ang tier 2 na lakas. Ang kanyang lakas ay makikita sa isang sulyap. Kung ang White Light ay may tier 4 na lakas, ang pagharap kay Renan ay magiging madali. Bukod pa rito, natuklasan ni Mateo na ang White Light ay sasabog ng may pambihirang lakas sa ilalim ng ilang espesyal na kondisyon. Ang kanyang bilis ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Tungkol sa huling pagsalakay kay Renan, kahit siya ay hindi malinaw na nakita ang nangyari. Gayon din, noong nasa bingit ng kamatayan ang ina ni White Light, ganoon din ang pakikitungo ni White Light sa flow ang Cloud Python ng 7 Evils. Kung titingnan ito, hindi nga matatawaran ang lakas ni White Light. Sa ikalawang araw, nakabawi na si Mateo sa kanyang pinakamainam na kondisyon at handang-handa na para sa kanyang tagumpay. Casual siyang kumuha ng isang kumpol ng Jade Spirit Pills at direktang isinuksok sa kanyang bibig. Kasabay nito, sinimulan ni Mateo na paikutin ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art. Mabilis na napino ang kanilang mga nakapagpapagaling na katangian, damaloy patungo sa dantian. Ang maliit na kristal sa dantian ni Mateo ay patuloy na lumawak. Pagkatapos ng isang araw, direktang nakarating si Mateo sa 3rd level Crystal Formation Realm. Lumipas ang 3 araw pa, ang momentum ni Mateo ay hindi nakaranas ng anumang pagtutol sa buong paglalakbay, direktang sinira ang harang sa pagitan ng Early Stage Crystal Formation Realm at Middle Stage Crystal Formation Realm, at nakarating sa 4th level Crystal Formation Realm. Damaloy ang panahon na parang tubig. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang buwan. Sa araw na ito, ang enerhiya ng asensya sa loob ng isa pang lihim na silid ay biglang sumiklab at naging napakalakas. Haha, si Afflex ay may lahing banal na halimaw kung tutuusin. Hindi naman talaga mahina ang kanyang talento. Ang yaman at kapaligiran lang ng lower realm ang nagpahirap sa kanya na maging ganap, natatawang sabi ni Mateo. Sok! Hindi ba't para lang makaabot sa tier 4? Ano ba ang problema?
Hanggat si Big Brother ang nagbibigay ng Demon Crystal Pills, siguradong makakaabot ako sa tier 4 sa loob ng kalahating taon. Mapanghamak na sabi ni White Light. Natigilan si Mateo. Sinabi ito ng lalaking ito na parang may utang siya sa kanya. Sabi ko, hindi ka ba nahihiya? Ang bilis ng pag-angat ni Afflex ay mas mababa nga sa iyo, pero hindi rin siya naglaan ng masyadong oras para makalusot mula sa middle stage tier 3 patungo sa peak tier 3. Kung wala kang suporta mula sa mga medicinal pills, baka hindi ka pa nga mas mabilis kaysa sa kanya. Paus na sabi ni Mateo. Ubo, ubo. Ang tigring ito ay inapo ng 4 na dakilang banal na halimaw. Paano maihahambing sa akin ang isang unggoy na bato na may mahinang dugo? Kung mayroon siyang kakayahan, huwag mo siyang pakainin ng mga gamot at ikumpara mo sa akin ang bilis ng paglilinang. Hey, sa totoo lang, kung pag-uusapan ang pagpapahusay ng bilis, hindi natin maaabutan si Big Brother kahit patalunin pa natin ang ating mga kabayo. Sa loob ng isang buwan, nalagpasan mo na ang 4 na magkakasunod na realm, at naabot mo na ang peak 6th level Crystal Formation Realm. Kahit na ang pagsasabi ni White Light ng mga salitang ito ay parang pagdila sa kanyang bota, talagang labis siyang namangha sa kanyang puso. Walang anumang espesyal na aspeto ang lahi ni Mateo. Ang kanyang katawan ay hindi man lang ang pinaka-ordinaryong pisikal na katawan. Ngunit ang bilis ni Mateo sa pagsulong ay hindi mas mabagal kaysa sa kanya, isang inapo ng banal na halimaw. Ito ang pinakakakaiba. Habang nag-uusap sila, hangupan na ang pag-agos ng enerhiya ng asensya sa kabilang lihim na silid. Lumabas si Afflex mula sa lihim na silid. Ibang-iba na ang aura ni Afflex na nakarating sa tier 4. Nakita ko lang siyang itinatago ang kanyang kariktan sa loob ng walang bakas ng enerhiya ng asensya na lumalabas sa kanyang katawan. Malinaw na hindi mararamdaman ng isang tao ang kanyang enerhiya ng asensya, ngunit nagbigay ito sa mga tao ng isang napakalakas na pakiramdam. Ito pa rin siya pagkatapos niyang makalusot sa isang kaharian at hindi niya ito kayang bitawan o bawiin ayon sa gusto niya. Hintayin niyang matapos niyang pagtibayin ang kanyang kaharian, hindi na lalabas ang ganoong uri ng puwersang nagbabanta na pumupukaw ng kaluluwa, at hindi siya magmumukhang naiiba sa mga ordinaryong demonyong halimaw. Si Afflex ay isa ring inapo ng Divine Beast. Matapos makarating sa tier 4, katumbas ito ng pagpasok sa gitna ng 3 realms. Ang kanyang Divine Beast bloodline ay mag-e-trigger din. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay magiging lubhang kakilakilabot. Ang angkan ng mga unggoy na bato ay orihinal na napakahusay sa pakikipaglaban. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay higit pa sa mga demonyong halimaw na may parehong ranggo. Hindi lang talaga na-activate ang Divine Beast bloodline ni Afflex noon at hindi niya kayang magpakawala ng nakakagulat na lakas sa pakikipaglaban. Haha! Old Yuan, ano ang pakiramdam ng makaabot sa tier 4? Sa hitsura mo, parang sisirain mo ng tuluyan ang silid. Natatawang sabi ni White Light. Matagal na rin silang magkaibigan ni Afflex. Nang makitang nakalusot si Afflex, natural lang na labis din siyang natuwa. Pero ngumiti si Afflex nang nakakaloko at sinabing, nakalusot lang. Hindi pa rin malayang kontrolado ang enerhiya ng asensya. Naranasan ko na ang pangungutya ni Young Master. Pero ang pakiramdam ng paglusot sa tier 4 na ay talagang napakaganda. Pakiramdam ko ay puno ng lakas ang buong katawan ko at kaya kong suntukin ang isang bundok sa isang kamao lang. Malinaw na ang pagpasok sa tier 4 na ay labis na nagpasabik kay Afflex. Tutal, ito ay isang bagay na hindi niya lubos maisip bago niya nakilala si Mateo. 407. Haha, mukhang nagising na ang lahi ng mga Divine Beast mo. Nakita ni Mateo ang pagbabago ni Afflex at natatawang sabi niya. Maganda ang mga mata ng Young Master. Matapos kong makapasok sa tier 4, nagising ako sa isa pang bahagi ng mga minanang alaala. Bukod pa rito, nakakaramdam ako ng napakalakas na lakas ng bloodline na nakatago sa loob ng aking katawan. Masayang sabi ni Afflex. Tumanggaw si Mateo nang nakangiti at sinabing, tunay ngang karapat-dapat na maging mga inapo ng equal 7 Sage Ape. Hanggat kaya mong gamitin ang lakas ng bloodline na ito, tiyak na magiging isang napakalakas na nilalang ka sa hinaharap.
Maya-maya, kumalma si Afflex mula sa labis na kagalakan at biglang may napagtanto siyang hindi tama. Unti-unting napalitan ng pagkagulat at pagkamangha si Afflex. Haha, ang bagal talaga ng reaksyon ni Old Yuan, ngayon ko lang napansin na may mali. Isang level ka palang nalagpasan sa loob ng isang buwan. Malapit nang malagpasan ni Big Brother ang ika-5 level at makakapasok sa late-stage Crystal Formation Realm. Pangungutya na sabi ni White Light. Napuno ng gulat si Afflex. Malalagpasan ba niya ang 5 antas sa loob ng isang buwan? Nasa Crystal Formation Realm na ngayon si Mateo, hindi na sa Essence Chi Realm o Spirit Condensation Realm noon. Hindi ba't nakakatakot ang ganoong kabilis na pag-atake? Sa totoo lang, sa lohikal na pag-uusap, ang kahirapan ng antas na ito na nalampasan ni Afflex ay mas mahirap kumpara sa 5 antas ni Mateo na pinagsama-sama. Pero ang problema ay masyadong maikli ang oras na ginamit. Para sa ilang ordinaryong martial artist, ang isang buwang oras ay halos hindi sapat para magamit nila upang pagtibayin ang kanilang nasasakupan. Kahit para sa mga henyong martial artist na gustong makaabot sa isang level sa loob ng isang buwan, imposible iyon. Pero nalagpasan ba ni Mateo ang 5 sunod-sunod na antas sa loob lamang ng isang buwan? Sige. Gabi na. Dahil nakalusot na si Afflex, tulungan ninyo akong bantayan. Makakalusot ako papunta sa 7th level Crystal Formation Realm ngayon din. Walang pakialam na sabi ni Mateo. Hindi maipaliwanag na pagkabigla ang naramdaman ni Afflex sa kanyang puso. Sa ganitong bilis, parang ang bilis na maabutin siya ni Mateo. Bagamat matagal nang alam ni Afflex na halos walang hadlang sa cultivation ni Mateo, ang pag-abot sa 5 realm sa loob ng isang buwan ay hindi kapani-paniwala. Muling lumunok si Mateo ng maraming Jade Spirit Pills at nagsimulang tumawid patungo sa 7th level Crystal Formation Realm ng buong lakas. Kahit na hindi gaanong naunawaan ni Mateo ang napakaraming realm sa buhay na ito, ang direktang pagtawid sa 5 realm ay hindi naman malaking bagay. At ang kanyang kasalukuyang pag-unawa sa realm ay lubos nang lumampas sa kasalukuyang mga pamantayan. Simula nang siya ay muling magkatawang tao, halos palagi na siyang tumatakbo. Wala talagang pagkakataong makapagpahinga ng maayos at malinang ang enerhiya ng asensya, na nagresulta sa pagiging masyadong mababa ng kanyang kaharian. Ngayon, ang pagtawid niya sa 5 kaharian ay para lamang tubig na umaagos ng walang hadlang kapag tama ang mga kondisyon. Nang makapasok ang mga medicinal pills sa tiyan, unti-unting nabuo ang isang essence energy threshold, na siyang nagpabagsak sa buong nakatagong silid sa isang marahas na bagyo. Labis na nagulat si Afflex nang makita niya ang eksenang ito. Nakarating ba siyang master sa mga kaharian ng ganito sa loob ng isang buwang ito? Siyempre naman. Ang paglusot ni Big Brother sa mga kaharian ay parang ganito sa lolo ng tigre. Pareho kaming kumakain ng mga gamot na parang candy. Haha. Sabi ni White Light sabay tawa ng malakas. Habang iniisip ang dalawang kakatwang ito, matagal na natigilan si Afflex. Ang angkan ng mga unggoy na bato ay tunay ngang may malalakas na pangangatawan. Ngunit kahit siya ay hindi nang ahas na uminom ng mga gamot na tulad nito. Mabubusog siya hanggang sa mamatay. Ang saya mula sa dating pag-abot sa tier 4 na ay nasira na at labis na nasira sa oras na ito. Alam na alam niya na hindi magtatagal, malalampasan na siya ng lubusan ng dalawang kakatwang ito. Bukod dito, alam ni Afflex na kahit na makalusot siya sa tier 4 ngayon at magising ang lakas ng Divine Beast Bloodline, sa isang tunay na labanan ng buhay at kamatayan, maaaring hindi rin siya ang katapat ni Mateo. Pagkatapos ng kalahating araw, bumalik sa katahimikan ang enerhiya ng asensya sa loob ng nakatagong silid. Sa wakas ay nakalusot si Mateo sa ika-7 antas ng Crystal Formation Realm. Sa kasalukuyan, ang aura mula sa katawan ni Mateo ay mas malakas kumpara noong nasa 2nd level Crystal Formation Realm pa siya. Hehe, ano ang nararamdaman mo ngayon, kuya? Tanong ni White Light na may mapang-asar na mukha. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, kung makakaharap ko ulit si Renan, kahit hindi ko siya mapatay, magagawa ko pa rin siyang bugbugin ng marahas. Umiling si White Light at malungkot na sinabi, kuya, nalagpasan mo na ang 5 realm. Hindi mo pa rin kayang alagaan ang lalaking iyon. Alam kong galit ka sa kanya. Pero ang lakas niya ay talagang napakalakas.
Ang maunawaan ang tunay na layunin sa edad niya, hindi ito ang kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Kahit na nakalusot na ako sa 7th level Crystal Formation Realm ngayon, mas mababa pa rin ako sa kanya bilang isang Major Realm. Ang matalo siya ay medyo maganda na, sabi ni Mateo sabay tawa. Humph, humph. Sa bagay, naiinis lang talaga ako. Wala akong pakialam. Kuya, bilasan mo naman akong pagandahin ng candy. Gusto kong makaabot sa tier 4 sa lalong madaling panahon, tapos ay yapaka ng malupit ang lalaking iyon hanggang mamatay at ipaalam sa kanya na hindi magandang husgahan ang lolo na tigre na ito. Galit na sabi ni White Light. Haha, maraming pagkakataon. Naabot na ng Soul Force ko ang Alchemy Grandmaster Perfection Realm ngayon. Ang pag-aayos ng Demon Crystal Pill ay parang isang hakbang lang. Hahanap ako ng oras para pinuhin ang mga medicinal pills para sa iyo. Pero isang buwan na akong nasa liblib na lugar. Dapat may balita rin ang panig ni Star Abyss. Kailangan nating mabilis na lumabas sa liblib na lugar. Tutal, pumasok tayo sa Fierce Gale World para iligtas si Senior Apprentice Brother Yuntian at ang iba pa, sabi ni Mateo. Kahit mapaglaro si White Light, alam pa rin niya kung paano unahin ang mga bagay na mahalaga at ang mga bagay na hindi gaanong mahalaga. Matagal na niyang sinusubaybayan si Mateo at alam na niya ang personalidad ni Mateo. Kaya tumigil na siya sa pagsasalita. Itinago ni Mateo si Affleck sa Spatial Spirit Artifact at lumabas ng tagong silid dala ang White Light, ngunit nakita niya na naghihintay na si Horen sa labas. Nang makita ni Horen na lumabas si Mateo, lumapit siya para salubungin ito ng may ngiti. Pero nang makita niya si Mateo, agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Little Junior Brother, ikaw. Ikaw. Ikapitong antas. Diyos ko. Ang isang eksperto sa Alchemy King tulad ni Horen ay medyo hindi rin malinaw ang pananalita sa kasalukuyan. Haha, maswerte si Little Brother na nakalusot sa ilang realm. Hindi na kailangang magulat pa si Elder Senior Brother, natatawang sabi ni Mateo. Matagal na niyang alam na ang paglabas sa pag-iisa ay magdudulot ng pagkabigla sa kanyang mga nakatatanda. Ngunit hindi rin niya kayang magpaapekto sa ganoong bagay. Hindi naman siya pwedeng hindi sumubok para hindi mabigla sina Horen at ang iba pa, di ba? Bukod pa rito, sa mundo ng mabangis na Gale, puno ito ng mga panganib sa lahat ng dako. Kung hindi pa rin itatatag ni Mateo ang kanyang kaharian, wala siyang kapital para protektahan ang kanyang sarili. Maswerte. Paano? Paano ako hindi magugulat? Little Junior Brother, akala ko ba nasa retreat ka para mag-refine ng pills ngayong buwan? Hindi ko akalain na nakalusot ka pala sa 5 realm ng magkakasunod sa isang hininga lang. Mapait na ngiti ni Horen. Haha, natural lang din na ang pag-refine ng mga table tasks ay para sa pagtagumpayan, sabi ni Mateo ng may hajejek. Kakaiba na naman ang ekspresyon ni Horen. Nagulat siyang sinabi, ang mga halamang gamot na yan, hindi pwedeng magkaroon ka ng. Hindi pwedeng magkaroon ka ng. Nang makitang tumango si Mateo nang nakangiti, muntik nang makagat ni Horen ang sarili niyang dila. Nagbibiro ka siguro. 1 buwan na lang. Pinoproseso ang napakaraming halamang gamot para gawing mga tabletang panggamot at nakapasok pa sa 5 larangan. Nagbibiro ba ito? Sa harap ni Horen, alam ni Mateo na hindi niya ito may tatago, kaya mas mabuting huwag na lang niya itong itago sa kanya. Little Junior Brother, kakaiba ka talaga. Bumantong hininga si Horen at sinabing, binalaan kita dati na huwag magmadaling makalusot sa mga kaharian, pero ayaw mo lang makinig. Ang paglusot mo ng ganito ay makakaapekto sa iyong hinaharap na cultivation. Bagamat napakalaki ng pagkakalagpas sa 5 magkakasunod na kaharian, tiyak na magiging sanhi ito ng pagiging hindi matatag ng pundasyon. Sa puntong ito, napakalinaw ni Horen. Sa totoo lang, nang makita niyang nakatayo rito ng maayos si Mateo, naramdaman na niya na isa itong himala. Pero ngumiti si Mateo at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala, eldest senior brother. Hindi ko ituturing na biro ang sarili kong kinabukasan. Natatakot ako na hindi matatag ang pundasyon ko kaya ngayon ko lang nalampasan ang 5 realm. Hindi nakaimik si Horen. 408. Hindi talaga alam ni Horen kung paano niya dapat ipahayag ang kanyang emosyon.
Ano ang tinawag na takot na ang pundasyon ay hindi matatag? Ano ang tinawag na nakalusot lamang sa limang kaharian? Ang paglinang ng enerhiya ng asensya ay isang proseso ng puggiling. Kahit ang mas mahusay na martial artist ay hindi maglalakas loob na makalusot sa mga kaharian na tulad nito. Nagpasya si Horen na huwag nang makipagtalo kay Mateo. Isusumbong niya ang bagay na ito kay Master at hahayaan si Master na pumunta at himukin ang kanyang nakababatang kapatid. Sige, panalo ka. Hindi nakapagsalita si Horen. Ngumiti si Mateo at sinabing, may problema ba ang panganay kong kapatid na naghihintay dito, lalo na para sa akin? Tumanggaw si Horen at sinabing, inutusan ka ni Master ilang araw na ang nakalipas na hilingin sa iyo na hanapin siya kaagad pagkatapos lumabas ng seklusyon, sinasabing may mahalagang bagay na pag-uusapan sa iyo. Tinatayang dapat kang lumabas ng seklusyon ngayon din, kaya pumunta ako rito para hintayin ka. Kumilos ang puso ni Mateo. Maaari kayang may mga palatandaan tungkol sa bagay na ito tungkol sa kanyang mga nakatatanda. Maraming salamat po, pinakamatandang kapatid. Pupuntahan ko po agad si Master. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay at nagpasalamat. Sandali lang. Biglang sabi ni Horen. Mayroon pa bang kahit ano ang panganay na nakatatandang kapatid? Tanong ni Mateo na may pagtataka. Bago makipagkita sa Master, may isang taong malamang kailangan mong makilala. Sino? Medyo nalito si Mateo. Tila wala siyang gaanong kakilala sa kabisera. Bakit naman may mga taong hahanap sa kanya? Malalaman mo rin kapag pumunta ka at nakita mo. Nang makita ni Mateo ang pagdating, hindi niya maiwasang makaramdam ng hindi magandang balita. Young Master Lawson. Nagmamakaawa ako sa iyo na iligtas ang pangalawang binibini. Hinawakan ni Manager talon ang braso ni Mateo at direktang lumuhod, habang umaagos ang mga luha sa kanyang matandang mukha. Ang dumating ay ang manager ng Forces Building na si Zion. Nang makita ang kanyang namumuong itsura, hindi sinasadyang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Dali-dali niyang inalalayan si Zion at nagtanong, huwag kang mag-alala, Manager Talon. Dahan-dahan lang sa pagsasalita. Anong nangyari kay Miss Sofia? Napapikit si Zion habang umiiyak, pangalawang binibini siya. Inubos niya ang 9 Nether Soul Shattering Powder kaninang umaga. Sa oras na ito. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, sige. Mag-usap tayo habang nasa daan. Pagkatapos magsalita, direktang hinaila ni Mateo si Zion at umalis na parang isang bagzo ng hangin. Sandali na nagatubili si Horen at sumama na rin. Habang naglalakbay, ang tatlong tao ay kumilos ng kasing bilis ng hangin. Ngunit halos naunawaan din ni Mateo ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Simula noong Grand Peal Assembly, muling nakuha ng pamilya Brown ang 70% ng mga karapatan sa pamamahala. Bumuti rin ang sitwasyon ng pamilya. Ngunit ang usapin ng kompetisyon sa pakikipaglaban upang makahanap ng mapapangasawa ay parang natapon ng tubig na hindi na mababawi. Wala ring kumpiyansa ang pamilya Brown na bawiin din ang pangako. Gayunpaman, ayaw talagang magpakasal ni Sofia. Sa isang buwang ito, siya ay puno ng kalungkutan at depresyon. Sa pagitan nito, minsan pang ang hinanap ni Sofia si Mateo. Ngunit si Mateo ay nasa isang nag-iisang lugar. Habang walang magawa na pinapanood ang araw ng pakikipaglaban ng asawa, unti-unti ring naging malungkot at panghihina ang loob ni Sofia. Walang mag-aakala na lulunukin niya talaga ang 9 Nether Soul Shattering Powder ngayong gabi. Ang 9 Nether Soul Shattering Powder ay isang napakalakas na quasi tier 4 na lason. Masasabing nakamamatay ito kapag nadikitan ng dugo. Nang matuklasan ng isang katulong si Sofia, siya ay malubhang nalason at hindi na magagamot. Kahit si Chendong, isang hari ng alchemy, ay hindi alam ang gagawin. Ngunit biglang nagkaroon ng inspirasyon si Zion at nagkaroon ng pag-iisip na subukan lang na humingi ng tulong sa bundok ng Mystica. Hindi ko akalain na nakasalubong niya si Mateo na umalis sa kanyang pinag-iisahang lugar. Ang hanggal na babaeng ito. Galit na nagngalit ang mga ngipin ni Mateo. Simula nang sumuporta si Sofia sa Grand Peal Assembly, itinuring na siya ni Mateo bilang isang kaibigan. Kung tungkol sa mga kaibigan, natural lang na hindi siya papanoorin ni Mateo na mamatay ng walang pakialam.
Pero galit pa rin siya sa mga kalokohang ginawa ni Sofia. Kung ayaw mong magpakasal, pwede kang tumakas sa kasal, pwede kang tumakas sa bahay, pwede kang magpanggap na baliw. Bakit mo kinailangang gumamit ng ganitong kalokohang paraan? Pagdating ni Mateo sa silid ni Sofia, magulo na ang lugar. Sa totoo lang, ang talento sa alkemiya ni Sofia ay mas malakas pa kaysa kay Ramon. Ang kanyang mga nagawa sa hinaharap ay tiyak na magiging pambihira. Ngunit ngayon, isang henyo sa alkemiya ng kanyang henerasyon, isa sa mga walang kapantay na kagandahan ng dalawahang absolutong kabisera, ay pumanaw ng ganito. Dahil dito, maraming tao ang walang humpay na napabuntong hininga. Nang makita ni Mateo si Chendong, namula ang mga mata nito. Malinaw na nasasaktan din siya. Nang makita si Mateo, medyo nagulat si Chendong, ngunit lumapit pa rin siya upang batiin, nakita ko si Young Master Lawson. Nang araw na iyon, ang usapin ng pagdadala ng tungkod ng ikapitong prinsipe upang humingi ng parusa ay nagdulot na ng kaguluhan sa buong kabisera. Alam ng lahat na ang mukha ng ikawalong disipulo na kinuha ni Sovereign Star Abyss ay napakalaki na halos matuklap sa langit. Pinahawak pa niya ang ikapitong prinsipe ng tungkod para humingi ng parusa at lumuhad para aminin ang kanyang kasalanan. Habang nasa kabisera, ang mga taong higit na nakakaintindi kay Mateo ay walang iba kundi ang pamilya Brown. Si Chendong ay mayroon pang paghanga at paggalang kay Mateo sa kanyang puso. Siya, isang alchemy king, ay walang-wala sa harap ng Sovereign Star Abyss. Pero walang magandang ugali si Mateo. Malamig siyang napangisi at sinabing, ikaw, bilang ama niya, ay tunay na nasa pinakamataas na antas. Napilitin mo pang ang patayin ang sarili mong anak. Lumambot ang ekspresyon ni Chendong, ngunit hindi siya pumatol. Bumantong hininga siya at sinabing, kahit ako ang padre de pamilya, wala rin akong masyadong pagpipilian. Sino ang mag-aakala? Sino ang mag-aakala na si Sofia pala ay magiging ganito katatag? Tama na ang kalokohan. Tingnan nga si Sofia. Wala sa mood si Mateo na pagsalitaan siya ng mga walang kwentang bagay. Bahagyang tumango si Chendong at binuksan ang daan. Nagmamadaling pumasok si Mateo na parang bagzo ng hangin. Sa kama na gawa sa jade, nakasuot si Sofia ng walang palamuti ngunit eleganteng puting damit, tahimik na nakahiga roon na parang natutulog. Nang makita si Sofia, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Mateo. Hindi pa lubusang nawawala ang kanyang chi. Hanggat hindi napuputol ang kanyang chi, maibabalik siya ni Mateo. Takbo kayong lahat palabas para tulungan ako. Lumapit si Mateo para itayo si Sofia at lumingon para sumigaw. Maraming matatanda ng pamilya Brown ang nagkukumpulan sa paligid ng lugar. Nang makita ang sitwasyon, kumunat ang kanilang mga kilay. Theo! Sino ka ba naman para sigawan kami ng ganito? Tama! Hindi ka na ang bisitang utusan ng pamilya Brown. Kailan mo naman ginawang pakialaman ang mga gawain ng pamilya Brown ko? Ibaba mo si Sofia. Kung hindi, hindi kami magiging magalang. Ang mga patay ang pinakamahalaga. Nangahas ka pang hawakan ang mga labi ni Sofia. Talaga bang itinuturing mong walang tao ang pamilya Brown ko? Maraming matatanda sa pamilya Brown ang agad na tumangging sumunod at nag-away. Malamig na tumawa si Mateo sa loob-loob niya. Alam niyang ang mga pumuwersa kay Sofia para patayin ay ang mga mapagkunwaring matatanda ng pamilya Brown. Minsan ay umiiyak na nagreklamo si Sofia sa harap niya na binyo-bully siya ng mga matatanda ng pamilya Brown. Ibinebenta siya na parang kalakal. Kahit medyo mahina at hindi makapagdesisyon si Chendong, malaki pa rin ang pagmamalasakit niya kay Sofia at hindi niya ito gagawin. Pero para sa kapakanan ng pagpapatuloy ng pamilya Brown, hindi rin siya masyadong nagsalita. Ang puso ni Mateo ay parang isang malinaw na salamin, kaya naman hindi maganda ang pakikitungo niya kay Chendong. Natural lamang na alam ni Mateo ang mga paghihirap ni Chendong. Ngunit sa pananaw ni Mateo, kahit wala na ang pamilya Brown bukas, hindi rin niya maaaring isakripisyo ang kaligayahan ng kanyang sariling anak bilang isang ama. Chendong. Kung gusto mong makitang mamatay ng ganito ang anak mo, hayaan mong patuloy na magingay ang mga latak na yan dito. May di masabing galit sa boses ni Mateo. Natigilan si Chendong nang marinig ito. Gulat niyang sinabi, ikaw. Kaya mong buhayin muli si Sofia.
Hindi siya sinagot ni Mateo. Malamig lang niyang sinabi, ayokong walang tigil na umuugong ang mga langaw na ito sa paligid ng mga tainga ko. Ikaw. Theo, ang lakas ng loob mo talagang tawagin kaming mga latak at langaw. Chendong, huwag kang makinig sa mga kalokohang yan. Patay na si Sofia dahil sa pagkalason. Kahit pumunta pa rito si Sovereign Star Abyss, hindi niya rin ito mailigtas. Chendong, bilang pinuno ng pamilya, papanoorin mo ba ang isang tagalabas na mag-aaway dito? Sandaling sumabog ang mga elder ng Brown family, sunod-sunod na sinisi si Chendong. 409. Walang tigil na kumurap ang ekspresyon ni Chendong. Isa siyang eksperto sa Alchemy King. Natural niyang masasabi na si Sofia ay wala ng anumang mahahalagang aktibidad, imposibleng maibalik pa. Pero kailangan lang sabihin Mateo na kaya niya itong ibalik. Dapat ba siyang maniwala kay Mateo o hindi? Napakaraming matatanda ang nagpipilit sa kanya, hinihiling na palayasin si Mateo. Hindi rin niya maaaring baliwalain ang opinyon ng lahat. Sandali, nagatubili si Chendong. Tumingin siya kay Mateo at biglang naalala ang kahangahangang pagganap ni Mateo sa Grand Peel Assembly. Siguro. Kaya niya talaga. Sabay-sabay pa ring nag-uusap ang mga matatanda na ikinairita ni Chendong. Tumahimik kayong lahat para sa akin. Sigaw ni Chendong na nagpatahimik sa lahat. Layuan ninyo akong lahat. Hayaan ninyong subukan niyang Master Lawson. Sabi ni Chendong. Chendong, paano ka nagugulo ng ganito? Paano nabubuhay muli ang mga tao pagkatapos nilang mamatay? Malinaw na nandito ang batang ito para manggulo. Sabi ng isang elder ng Brown family. Tinitigan ng masama ni Chendong at sinabing, anak ko ang nakahiga sa kama. Hindi ko ba kayang magdesisyon? Ako pa rin ba ang pinuno ng pamilyang Brown o hindi? Lumabas ang aura ni Chendong. Sa pagkakataong ito, walang nangahas na magsalita. Nagpalitan ng tingin ang mga elder na ito ngunit sa huli ay lumabas pa rin ng silid. Walang pakialam na nanood si Mateo, iniisip sa sarili na hindi pa rin maituturing na walang pag-asa ang lalaking ito. Casual na inihagis ni Mateo kay Chendong ang isang jade slip at sinabing, mabuti na lang at may kaunting kamalayan ka kay Sofia. Ihanda ng mabuti ang mga halamang gamot ayon sa formulang ito. Kakailanganin kong magpaandar ng Pogen para sa pagpipino ng mga tableta maya-maya. Tumanggaw si Chendong at hindi masyadong nagsalita habang paalis. Sinuportahan ng mabuti ni Mateo si Sofia at muling ginamit ang Tempered Profound Gold Finger. Pagkalipas ng halos isang oras, ang mga elder na naghihintay sa labas ng silid ay medyo naiinip na. Naku Chendong, ang batang yan ay nanggugulo, pinagkakaguluhan mo rin siya. Isa kang hari ng alchemy. Kahit ikaw ay natukoy na patay na si Sofia, paano niya siya mabubuhay muli? Ngayon, hinabol niya tayong lahat dito at nanatili sa silid ni Sofia ng mag-isa. Nasaan ang pagiging magalang? Ang nagsasalita ay isang elder ng pamilya Brown na may mataas na posisyon, isang mataas na quasi-alchemy king din. Ang pangalan niya ay Shontel Brown. Simula nang mabawi ng pamilya Brown ang merkado ng mga gamot, isa-isang lumaki ang kumpiyansa ng mga matatandang ito. Malaki ang kanilang pananalig na maaasahan ng pamilya Brown ang 10 taong ito upang muling bumangon. Dati, pakiramdam nila ay mas maikli ang ulo nila kaysa sa iba kapag lumalabas sila. Ngunit ngayon, lahat ng ulo nila ay nakataas sa langit kapag lumalabas sila. Nang marinig ang sinabi ni Shontel, kumunot ang noo ni Chendong ngunit hindi nagsalita. Habang tumatagal, lalo pang nagagalit si Shontel. Itinutok pa niya ang ulo kay Sofia at pag-alit na sinabi, Sofia, ang babaeng ito talaga. Pinalaki siya ng husto ng pamilya Brown at inalagaan pa siya para maging isang mataas na ranggong alchemy grandmaster. Ilang resources ang nagastos. Ngayon, kapag kailangan siya ng pamilya Brown, ganito ang ginawa niya. Talagang nakakapangilabot. Hindi mahalaga ang pagkamatay niya, pero paano ninyo bibigyan ng suhestyon ang pamilya Holmes at Lane? Tama. Sofia, ang babaeng ito ay talagang nakakainis. Sa sinabi ni Shontel, maraming matatanda ang agad na sumang-ayon.
Nang makita ni Shontel na lahat ay pumanig sa kanya, mas lalo siyang naging masigasig at nagpatuloy, tulad ng sinabi ko, hindi alam ng babaeng ito kay Sofia kung ano ang makakabuti para sa kanya. Hindi ba't pagpapakasal lang? Sinong babae ang hindi nagpapakasal? Isa pa, ang dalawang batang amo na iyon mula sa pamilyang Holmes at pamilyang Lane ay mga dragon sa mga kalalakihan. Maaari kayang hindi pa rin sila karapat-dapat kay Sofia. Sa sandaling ito, isang napakalamig at napakasamang Hungarian pumatay ang biglang umatake. Hindi pa maintindihan ni Shontel kung ano ang nangyayari nang mahigpit na hinawakan ng isang kamay ang kanyang lalamunan, hindi makapagsalita. Idiniin ni Mateo si Shontel sa pader at malamig na sinabi, subukan mo na lang magsalita ng isa pang mapangutyang salita. Ubo. Ubo, ubo. Bibitawan mo ako. Tuwid ang dalawang paa ni Shontel ngunit hindi naglakas loob na lumaban. Sa oras na ito, kailangan lang ni Mateo na ilabas ang enerhiya ng asensya, at maaari na niyang angkinan ang lumang buhay na ito. Nang makitang umaapaw ang Hungarian pumatay kay Mateo, nakaramdam ng kilabot ang mga elder ng Brown family. Ang batang ito ay isa lamang martial artist sa Crystal Formation Realm. Paano siya naging ganito kalakas? Kahit na isang alchemist si Shontel, isa pa rin siyang martial artist sa 7th level si Transformation Realm. Hindi man lang siya nakapag-react at naipit siya sa pader ni Mateo. Mga hanggal kayo. Bilang mga matatanda, wala kayong kakayahan, at kailangan pa ninyong isakripisyo ang kaligayahan ng mga nakababata para lang makamit ang inyong makasariling mga pakinabang. Nakakatawa talaga. Inalagaan ninyo si Sofia. Maganda na ang nagawa niya. Nitong mga nakaraang taon, gaano kalaki ang pressure na dinadala niya, isang batang babae. Kayong mga matatandang ito, bukod sa pagkumpas sa likuran, ano pa ang ginawa ninyo? Puro mga bagay na puro opinyon lang. Puno ng galit ang mga salita ni Mateo, dahilan para walang humpay na manlamig ang lahat. Theo, narito ang pamilya Brown. Paano namin kayo hahayaang maging ganito kawalang galang? Ang ginagawa namin ay sarili naming kapakanan. Hindi mo ito pagkakataon para mangabala. Bilasan mo na si Elder Changhong. Galit na sabi ng isa pang elder. Lumingon si Mateo at malamig na tiningnan ang matandang iyon. Bigla siyang ngumiti at sinabing, ganoon ba? Nabighani ang mga elder sa aura ni Mateo at hindi nila napigil ang umatras. Ikaw. Ano bang binabalak mong gawin? Nakangiting sabi ni Mateo, kung tama ang pagkakatanda ko, mukhang hindi pa natatanggal ang pagkakakilanlan ng aking pamilya Brown bilang guest retainer, di ba? Dahil isa akong guest retainer ng pamilya Brown, bakit hindi ako maaaring makialam sa mga gawain ng pamilya Brown? Habang sinasabi ni Mateo, biglang dumilim ang mukha niya nang sabihin niya, wala rin akong pakialam sa mga bagay ng pamilya Brown. Pero ang mga bagay ni Sofia ay bagay ko rin. Kung maglalakas loob kayong pilitin siyang muli sa hinaharap, ang magiging resulta ninyo ay parang batong ito. Gaya ng sinabi niya, casual na nagpakawala si Mateo ng isang pagsabog ng enerhiya ng asensya. Isang peking bundok sa di kalayuan ang agad na naging alikabok. Nagbago ang lahat ng mukha ng mga matatanda. Natakot sila sa aura ni Mateo. Para agad na matalo si Shontel, makikita agad ang lakas ni Mateo. Natural lang na may mga martial artist din ang pamilya Brown sa Soul Sea Realm. Pero hindi nag-iisa si Mateo. Sa likod ni Mateo ay nakatayo ang Sovereign Star Abyss. Para mapayuko at humingi ng tawad ang kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe, para sa kanyang pagkakamali, sino sa kabisera ang maglalakas loob na pukawin ang masamang bituin na ito? Ngayon, lumayo kayo sa akin, kung sakaling maynas ang munting Panginoong ito kapag nakita kita. Malamig na sanggal ni Mateo. Paano nang ahas ang mga matatanda na manatili? Bawat isa sa kanila ay tumakbo ng mas mabilis pa sa mga kuneho. Sa malaking patio, tanging sina Chendong at Mateo na lamang ang natitira sa kasalukuyan. Muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chendong, labis na namangha sa lakas ni Mateo. Naalala niya na noong umalis si Mateo sa pamilya Brown isang buwan na ang nakalipas, nasa 2nd level Crystal Formation Realm pa rin siya. Gaano nakatagal at nasa 7th level Crystal Formation Realm na siya. Pero malinaw na hindi ito ang tamang oras para itanong ito.
Medyo nahihiyang tanong ni Chendong, "Young Master Lawson, Sofia siya?" Tiningnan siya ni Mateo nang walang pakialam at sumagot ng tanong, "Nakahanda na ba ang mga halamang gamot?" Nagmamadaling tumango si Chendong at sinabing, "Handa na ang lahat. Nasa loob ng aking pill refinement room. Nandito si Zion sa labas. Ipapapasok ka niya." Tumango si Mateo at sinabing, "Pumasok ka na sa loob. May oras pa si Sofia bago siya magising. Ihahanda ko na ang detoxification pill ngayon din. Bantayan mo siyang mabuti." Kahit matagal na siyang handa, nanginginig pa rin ang buong katawan ni Chendong habang hindi makapaniwalang nagtanong, "Ikaw? Talaga bang binuhay mo siyang muli?" Sinulyapan siya ni Mateo at malamig na sinabi, "Gusto mo bang makitang mamatay ang sarili mong anak?" 410. Sa kama na gawa sa jade, mahinang iminulat ng dilag ang dalawang mata. Tuwang-tuwa si Chendong nang sabihin niya, "Sofia, gising ka na." "Pipapa." Nakita ni Sofia si Chendong nang imulat niya ang kanyang mga mata, ngunit matigas ang ulo niyang iniling ang kanyang ulo at ayaw nang tumingin muli. Nakaramdam ng sakit sa puso si Chendong habang bumaantong hininga ng mahina at sinabing, "Sofia, alam ni Ama na may sama ng loob ka sa puso mo, pero..." Wala ring magawa si Ama. Nakayuko pa rin si Sofia at ayaw magsalita. Parang hinihiwa ng mga talim ang puso ni Chendong. Alam niyang labis nang nadidismaya sa kanya ang kanyang anak na babae. "Sige. Hindi ka handang makinig sa mga salita ng Ama, pero handa kang makinig sa mga salita ni Theo, di ba?" Bumaantong hininga ng malalim si Chendong at sinabing. Nanginig ang katawan ni Sofia nang marinig iyon at hindi niya napigil ang lumingon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Alam ni Chendong ang iniisip ng kanyang anak at ipinaliwanag, walang kakayahan si tatay. Noong natuklasan kong nalasan ka, wala nang magagawa si tatay. Ang mahimalang kakayahan ni Theo na kayang bumuhay ng mga patay ang siyang nakapagpabuhay sa iyo ng mahimalang paraan. Napuno ng pagkamangha ang mga mata ni Sofia. Siya ang malinaw na nakakaalam ng lason ng 9 Nether Soul Shattering Powder, higit kanino man. Masasabing nakamamatay ito kapag ginamit. Matapos malason ng ilang oras, halos hindi na ito matubos. Kaya na nga siyang ibalik ni Theo. Gaano ba kahusay ang mga kasanayang medikal na kailangan para dito? Nasaan siya? Tanong ni Sofia nang may bahagyang panginginig. Bumaantong hininga muli si Chendong at sinabing, "Sofia, alam kong maaaring hindi mo gustong makarinig ng ilang salita, ngunit ang pakikipaglaban sa asawa ay hindi maiiwasan. Kung hindi, magiging napakahirap para sa ating pamilya Brown na mapanatili ang isang pundasyon sa kabisera sa hinaharap kung masasaktan natin ang dalawang pamilyang Holmes at Lane ng sabay." Nang makitang nababagabag ang emosyon ng kanyang anak, dali-daling sinabi ni Chendong, "Huwag ka munang magalit. Makinig ka muna sa akin at tapusin mo ang pagsasalita. Marahil, ang sitwasyong ito na hindi nalulutas ay may pagkakataon ng mabaliktad." Bahagyang umikot ang magagandang mata ni Sofia, at nagulat siyang nagsalita, ang ibig sabihin ni Ama ay. Tumango si Chendong at sinabing, "Tama. Kung ayaw mo talagang magpakasal sa dalawang pamilyang Holmes at Lane, baka pwede mong ipataw ang bagay na ito kay Theo. Sa tingin ko, kung si Theo iyon, hindi mo tatanggihan, di ba?" Nang marinig ang mga salita ni Chendong, ang dating mapatla at nanghihina na mukha ni Sofia dahil sa panghihina ay namula. Nang makita si Sofia na nagayos ng poster para pumatol ngunit agad na namula, bahagyang bumaantong hininga si Chendong at sinabing, "Sa totoo lang, noong Grand Pill Assembly, naunawaan ko na ang mga iniisip mo." Matapos tanggapin si Theo ng Sovereign Star Abyss bilang isang disipulo, sapat na rin ang kanyang katayuan para mabanggit kasabay ng pamilyang Holmes at Lane. Kung kayo man ay pinagsama-sama, hindi rin ito ipinagbabawal. Ito ay. Nang marinig ang unang kalahati ng pangungusap, bahagyang natuwa si Sofia sa kanyang puso. Pero nang marinig niya ang dalawang salitang ito lang, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sofia, at mahina siyang nagtanong, "Ano ba to? Hay nako. Hindi ko akalain na gagawa ka ng ganito kay Terminado. Natatakot ako. Natatakot akong mag-iwan ka ng mga bulaklak habang nananabik sa pag-ibig, habang siya, isang walang pusong batis, ay naglalakad ng walang tigil." Buntong hininga ni Chendong.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sofia nang sabihin niya ito nang walang humpay, kung wala siyang pakialam sa akin, bakit niya ako paulit-ulit na tinulungan? Si Ama ay isang taong pinagdaanan na ang lahat. Sa huli, mas malinaw ko pang nakikita ang mga bagay-bagay kaysa sa iyo. Kahit hindi ko alam kung bakit siya sumali sa pamilya Brown, tiyak na may itinatagong layunin si Theo. Kaya naman gumawa si Ama ng isang hindi matalinong desisyon na sadyang hayaan silang magharap ni Wenchang. Sino ang mag-aakala na ang hindi inaasahang paghahasik ay haantong sa pamumulaklak sa hardin? Si Theo talaga ang naging tagapagligtas ng pamilya Brown. Sa totoo lang, talagang ikinagalit na siya ni Ama ng mga panahong iyon dahil sa kawalan ng tiwala. Kung hindi dahil sa iyo na tumayo para suportahan siya ng buong lakas, malamang ay umalis na siya. Nang marinig ang mga salita ni Chendong, mas lalong naguluhan si Sofia. Dahil ganoon nga, hindi ba't mas malinaw na ipinapakita iyon? Umiling si Chendong at sinabing, dahil dito mas malinaw na ipinakita na wala siyang nararamdamang lalaki o babae para sa iyo kundi pagkakaibigan. Kung pumasok siya sa pamilya Brown dahil sa iyo, tiyak na hindi siya magagalit ng ganito dahil sa kawalan ng tiwala ng Ama. Hindi rin siya gaganap ng ganoon kababa sa Grand Peel Assembly pero subukang mag-isip ng mga paraan para pahalagahan ninyo ni Ama ng lubos ang kanyang pagmamahal. Kahit hindi ko alam kung bakit, may nangyari siguro noong Grand Peel Assembly na lubos na ikinagalit niya, dahilan para tuluyan niya masira si Wenchang. Nang marinig niya ito, agad na naging kasing putla muli ng papel ang kutis ni Sofia. Hindi malinaw na nakakita ang mga taong sangkot. Sa ganitong pagsusuri ni Chendong, saka lang nalaman ni Sofia na baka pangarap niya lang iyon. Muling tumulo ang isang linya ng malinaw na luha. Sofia, hindi mo kailangang maging ganito. Baka may pagbabago pa rin ang sitwasyon. Sabi ni Chendong. Umiiyak na sabi ni Sofia, hindi na ako kailangang aliwin ni tatay. Hindi kita inaalo. Siguro kaya mo talagang lumaban sa bagay na ito. Dati, wala akong kasiguraduhan. Pero ngayon, mayroon na akong 70% na kumpiyansa, sabi ni Chendong. 70% kumpiyansa. Nagdududang tanong ni Sofia. Tumanggaw si Chendong at sinabing, tama. Dapat ang mga layunin ni Theo ay para sa pamilya Brown, kaya wala akong kumpiyansa. Natatakot akong masaktan ng isang magiging pangunahing figure, kaya hindi ko agad ibinuko ang aking bibig. Pero ngayon, dahil sa mga ginagawa mo, masasabi kong si Theo ay isang taong lubos na pinahahalagahan ng kapatiran. Kung ayaw mo talagang magpakasal sa pamilyang Holmes at Lane, baka pwede mong ibuka ang patong na ito ng papel sa salamin ng bintana sa kanya. Dahil sa kanyang ugali, naniniwala akong ayaw kanyang makitang tumalon sa apoy. Hindi napigilan ni Sofia ang pagliwanag ng kanyang mga mata ngunit mabilis din itong lumabo. Para sa isang babae, lalo na sa isang walang kapantay na kagandahan tulad ni Sofia, napakahirap hilingin sa kanya na batasan ang patong na ito ng papel sa bintana. Kailangan nito ng matinding lakas ng loob. Isa pa, nilinaw na ni Chendong ngayon lang, pagkakaibigan lang ang nararamdaman ni Mateo para sa kanya. Paano kung tinanggihan niya? Kung hindi siya magbubukas ng bintana, baka pwede pa rin silang maging magkaibigan. Kapag nabuksan na niya ang papel na ito sa salamin ng bintana, baka hindi na sila maging magkaibigan. Hindi ito ang resultang gusto ni Sofia. Ang kawalan ng pag-asa ang pinakamalaking kalungkutan. Sa oras na iyon, maaaring mas malala pa ang kanyang pakiramdam kaysa sa mamatay. Ako. Malinaw na nahulog si Sofia sa isang matinding panloob na tunggalian. Hay nako, alam kong medyo malupit din ito sa iyo. Pero ito na ang pinakamagandang plano na naiisip ni Ama. Higit sa lahat, mahal mo si Theo, di ba? Matagal nang naghihintay si Theo sa labas. Tatawagan ko na siya ngayon. Kung sasabihin mo man sa kanya o hindi, depende na yan sa iyo. Bumantong hininga ng mahina si Chendong at tumalikod at umalis. Hindi napansin ni Sofia na sa sandaling lumingon siya, isang kislap ng liwanag ang kumislap sa mga mata ni Chendong. Totoo ngang sinabi ito ni Chendong para sa kapakanan ng kanyang anak na babae. Ngunit higit sa lahat, kapag naging magkapareha sina Mateo at Sofia, katumbas ito ng paglapit ng pamilya Brown sa Alchemist Association, ang higanteng bandilang ito.
Sa ganitong antas ng relasyon, wala nang makakapagpabago sa posisyon ng pamilyang Brown sa kabisera. Talagang nang-ahas si Star Abyss na parusahan ang maharlikang pamilya para kay Mateo. Makikita kung gaano niya pinahahalagahan ang disipulong ito. Kapag ikinasal na ang dalawang tao, muling magbabago ang ayos sa eksena ng alchemy ng kabisera, at hindi nakakailang ganing isagawa ang Grand Peel Assembly. Ito ang mas malalim na plano ni Chendong para sa mas malalim na antas. Puro ang mga iniisip ni Sofia. Paano niya naunawaan ang ganito kalalim na iniisip ni Chendong? Nako, kahit na naintindihan niya, malamang gugustuhin pa rin niyang hawakan ang puso ni Mateo nang hindi lumilingon, di ba? Ibunyag mo ang katotohanan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.